Magandang araw o gabi, Mr. Narrator. Ako nga pala si Roy. Gusto ko lang ibahagi ang kwentong ito na hinding-hindi ko malilimutan noong kabataan ko. Taong 1982, sa isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon. Sariwa pa sa isip ko ang lahat, kaya sana ay maibahagi mo ito sa iyong mga tagapakinig. Noong panahon na yon, hindi pa simentado ang mga kalsada sa aming baryo. Kapag sumapit ang alas 6 ng gabi, talagang balot na ng dilim ang paligid dahil wala pa ang kuryente. Ang tanging liwanag lang namin ay gasera o kaya naman ay ang buwan. Kasama ko noon ang mga kaibigan kong sina Melbert, Gandoya at pinsan kong si Isabela. Isang hapon naglalakad kami pauwi galing sa bukid. Mainit ang panahon kahit papalubog na ang araw, kaya naman tuyot na tuyot ang lalamunan namin. Melbert, malayo pa ba tayo? Uhong na ako eh. Reklamo ni Gandoy habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang kupas na bimpo. Malapit na tayo, Gandoy. Kunting lakad na lang, nandun na tayo sa kanto kung saan may tindahan. Sagot ni Melbert habang bitbit ang kanyang itak na pansaka. Napansin ni Isabel na may isang dampa sa gilid ng daan na ngayon lang namin nakita. Karaniwan ay talahiban lang ang bahaging yon. Pero may isang batang babae doon na nakaupo sa tabi ng tumpok ng mga pakwan. Ang tataba ng mga pakwan at kulay berde na parang kumikinang sa ilalim ng paglubog ng araw. Tignan nyo, may nagtitinda ng pakwan doon. Ngayon lang ako nakakita ng tindahan dyan . Lumapit kami dahil sa tindi ng uhaw. Ang matandang babae ay nakasuot ng madungis na barot saya. Nakayuko siya at parang may ibinubulong sa kanyang sarili. Tinawag siya ni Melbert. Nanang, magkano po itong pakwan nyo? Pabili nga po ng isa, yung malaki at mapula sana. Sabi ni Melbert. Dahang-dahang tumingala ang matanda. Doon pa lang ay kinabahan na ako. Ang kanyang mga mata ay masyadong madilaw at ang kanyang ngiti ay hindi abot sa mga mata. Parang tuyot na tuyot ang kanyang balat at amoy luma ang paligid niya. Amoy lupang basa na may halong malansang amoy. Sige mga anak, pili lang kayo. Masarap ang laman yan, kasimpula ng sariwang dugo. Wika ng matanda habang nakatitig sa amin . Nagkatingin ang kami ni Gandoya. Medyo kakaiba ang pananalita ng matanda, pero dahil sa uhaw, hindi na namin binigyan ng pansin. Kumuha si Milbert ng isang malaking pakwan at binayaran ito ng 5 piso. Isabel, kunin mo ang itak. Biyakin na natin dito para makain agad. Nang biyakin ni Isabel ang pakwan gamit ang itak ni Milbert, laking gulat namin dahil ang loob nito ay hindi lang basta pula. Masyadong malapot ang katas nito at ang mga buto ay tila gumagalaw. Pero dahil sa pagod at gutom, tila nahayuma kami ng matanda. Ang sarap, Milbert! Ang tamis na ito! Sabi ni Gandoya habang mabilis na kumakain . Oo nga, parang ngayon lang ako nakatikim ng ganitong pakwan. Habang kumakain kami, napansin ko na ang matandang babae ay nakatitig lang sa leeg ni Isabela. Hindi siya kumukurap. Ang kanyang kuko ay mahaba at tila may mga itim na dumi sa loob. Nanang, hindi ba kayo kakain? Tanong ko sa kanya. Tumawa ng mahina ang matanda. Busog pa ako, iho. Hintayin ko na lang na lumubog ng tuluyan ng araw. Doon pa lang ako magugutom. Napatigil ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Hindi naman ako nagpakilala sa kanya. Tumingin ako kina Milbert at Gandoy pero parang wala silang narinig. Busy sila sa pagkain ng pakwan na tila mga gutom na hayop. Milbert, tara na. Maggagabi na. Baka hinahanap na tayo ni tatay. Aya ko sa kanila. Sandali lang, Roy. Sayang itong pakwan, ubusin na natin. Sagot ni Milbert. Habang tumatagal, ang langit ay nagiging kulay ube at ang paligid ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Biglang humangin ng malakas. Isang malamig na hangin na may dalang amoy ng nabubulok na karne. Doon ko napansin na ang matandang babae ay unti-unting tumayo. Ang kanyang likod ay kuba, pero habang tumatayo siya,
Tila humahaba ang kanyang mga braso. Isabel, bitawan mo na yan! Alis na tayo dito! Ano? Bakit, Roy? Ang sarap kaya na ito. Sagot ni Isabela, pero nang tumingin siya sa akin, nagulat ako. Gilid ng labi ni Isabel ay puno ng malapot at pulang likido na hindi mukhang katas ng pakwan. Mukha itong sariwang dugo. Tumingin ako sa tumpok ng pakwan sa likod ng matanda. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero ang mga pakwan na nandoon ay tila nagbabago ng anyo. Sa madilim na sulok ng dampa, ang mga bilog na prutas ay parang mga ulo ng tao na binalatan at pininturahan ng berde. Alis na po kami, Nanang. Sige po. Paalam ni Milbert habang mautal-utal. Sige, lumakad na kayo. Pero tandaan nyo, ang kinain nyo ay galing sa aking taniman at ang bawat buto niyan ay mananatili sa loob ninyo. Sabi ng matanda. Nagsimula na kaming maglakad palayo. Habang lumalayo kami, lumingon ako sa dampa. Wala na ang matanda, wala na rin ang dampa. Ang nakita ko lang ay isang malaking puno na napapalibutan ng matatayog na talahib. Teka, Milbert, nasaan yung tindahan? Tanong ko na may halong kaba. Teka, nandun lang kanina, di ba? Baka madaling na kaya hindi natin makita. Habang naglalakad kami sa pilapila, biglang dumaing si Gandoya. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Parang may gumagalaw sa loob! Sigaw ni Gandoya habang napapaluhod sa lupa. Gandoy, anong nangyayari sa'yo? Biglang sumuka si Gandoya. Ang sinuka niya ay hindi mga piraso ng pakwan. Ang sinuka niya ay mga itim na uod na kasing laki ng buto ng pakwan at nagpupumigla sa mga ito sa lupa. Milbert, tulong! May lumalabas sa tiyan ko! Bulyaw ni Gandoya habang patuloy ang paglabas ng mga uod sa kanyang bibig. Dito na nagsimulang maging madugo at nakakatakot ang gabing yon. Habang nakaluhod si Gandoy sa gitna ng pilapila, hindi kami magkamayaw ni na Milbert at Sabela kung papaano siya tutulungan. Ang buwan noon ay natatakpan ng makapal na ulap, kaya ang tanging liwanag lang ay ang nanlalamig na sinag ng takip silim. Gandoy, ano ba yan? Bakit may uod? Sabi ni Milbert habang pilit na hinahawakan sa balikat ang kaibigan. Pero hindi makasagot si Gandoya. Ang kanyang mata ay nanlilisik at ang kanyang balat ay tila nagiging kulay abo. Sa bawat pag-ubo niya, mas maraming itim na uod ang lumalabas. Si Sabil naman ay nagsimula na ring mamutla at humawak sa kanyang tiyan. Roy, Milbert, parang humahapdi rin ang sikmura ako. Pabulong na sabi ni Sabela. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Hindi maaari ito. Kailangan natin pumunta sa kabayanan, sa bahay ni Aling Ipang na manggagamot. Wika ni Milbert habang pilit na pinapatayo si Gandoya. Binuhat namin si Gandoya. Ako sa kaliwa, si Milbert sa kanan. Si Sabil naman ay nakasunod sa amin, pero napansin ko na ang paglakad ni Sabil ay hindi na normal. Parang kinakaladkad niya ang kanyang mga paa at ang kanyang paningin ay nakapako sa likuran namin. Sabela, bilisan mo! Huwag kang lilingon! Sigaw ko kay Sabela. Ruya, may sumusunod sa atin, maririnig ko ang kalaskas ng mga daon sa talahiban. Sagot ni Sabela. Huminto kami sandali at pinakinggan ang paligid. Doon ko narinig isang tunog na parang may malaking hayop na gumagapang sa damuhan. Shh! Okay, maingay. Hindi ito tunog ng aso o baboy ramo. Mas mabigat ito at may kasamang huni na parang ibon pero gargal. Teka, aswang yan? Bulong ni Gandoya habang pilit na dinidilat ang kanyang mga mata. Yung matanda at yung pakwan. Huwag ka na magsalita, Gandoya. Malapit na tayo. Sabi ni Milbert, kahit alam naming malayo pa ang dulo ng pilapila. Biglang may lumipad na malaking anino sa ibabaw namin. Mabilis ito, parang isang malaking kumot na itim na dumaan sa harap ng buwan. Kasunod noon,
ay ang isang malakas na tawa na nanggagaling sa kakahuyan. Tawang paus at puno ng panunuya. Roy, tingnan mo yung puno ng nyug sa unahan. Turo ni Isabela. Sa itaas ng isang nakayukong puno ng nyog, may nakadapo. Isang nilalang na ang mga braso ay mahaba at ang mga kuko ay kumikinang sa kadiliman. Iyon ang matandang babae na pinagbilhan namin ng pakwan, pero hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang barot saya ay punit-punit na at ang kanyang likod ay may mga tumutubong tila balahibo ng itim na manok. Nasaan ang aking mga pakwan? Tanong ng matanda, pero ang boses niya ay parang dalawang boses na pinagsama. Isang matinis at isang malalim. Nasa loob ba ng iyong mga tiyan? Nanang, wala kaming ginagawang masama sa inyo. Binayaran namin ang pakwan ninyo. Sabi ni Milbert habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Binayaran? Ang buhay ay hindi binabayaran ng barya, Milbert. Ang buhay ay binabayaran din ng buhay. Biglang tumalon ang nilalang pababa mula sa puno. Hindi siya bumagsak na parang tao. Takbo, Sabel! Roy, takbo! Sabi ni Milbert. Pilit naming binuhat si Gandoy kahit mabigat ito. Si Sabel ay nauna nang tumakbo pero dahil sa sakit ng tiyan niya, nadapa siya sa maputik na bahagi ng daan. Sabel! Sigaw ko. Agad kong binatawa ng mga braso ni Gandoy para balikan si Sabel. Nang mahawakan ko ang kamay ni Sabel, naramdaman ko ang kakaibang lamig ng balat niya. Roy, iwan niyo na ako rito. Hindi ko na kaya. Pagmamakaawa ni Sabel. Hindi, Sabel. Sabay-sabay tayong aalis dito. Sabi ko habang hinihila siya patayo. Sa sandaling yon ang aswang na nasa harap na ni Milbert, itinaas ni Milbert ang kanyang itak at tinangkang iwasak ito sa nilalang. Huwag kang lapit! Huwag kang lalapit! Banta ni Milbert. Pero ang aswang ay mas mabilis. Sa isang iglap, nasampal nito ang itak ni Milbert kaya tumalsik ito sa madilim na bahagi ng talahiban. Hinawakan ng aswang ang leeg ni Milbert at itinaas niya na parang isang tuta lang. Masarap ang laman ng mga batang katulad niyo. Malambot at sariwa. Wika ng aswang habang inilalapit ang kanyang mahahabang dila sa mukha ni Milbert. Doon ko naalala ang turo ng aking lolo. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi dapat magpatalo sa takot. Kumuha ako ng isang malaking bato sa tabi ng pilapil at buong lakas na ibinato ito sa ulo ng aswang. Tumama ang bato sa piluka ng matanda. Napabitaw siya kay Milbert at lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay naging kulay pula na parang baga ng uling. Ikaw, Roy, ikaw ang uunahin ko. Ungol ng aswang. Habang papalapit ang aswang sa akin, biglang may narinig kaming kalansing ng batingaw mula sa malayo. Ang kampana ng simbahan sa kabilang baryo ay tumutunog na para sa orasyon. Napatigil ang aswang, tila nasasaktan siya sa tunog ng kampana. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga at umalulong na parang asong nabulag. Hindi pa tayo tapos. Ang mga buto ng pakwan ay tutubo sa loob ninyo. Sabi ng matanda bago siya mabilis na tumalon pabalik sa kadiliman ng kakahuyan. Nakahinga kami ng maluwag pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Si Gandoy ay wala lang malay at ang kanyang tiyan ay tila lalong lumalaki. Parang may kung anong bagay na gustong kumawala mula sa loob. Milbert, nahanap mo ba ang itak mo? Tanong ko. Hindi, Roy eh. Hayaan na natin ang itak. Kailangan natin madala si Gandoy kay Aling Ipang bago tuluyang bumuka ang tiyan niya. Binuhat namin uli si Gandoy. Pero habang naglalakad kami, napansin ko ang isang bagay kay Isabela. Hindi na siya dumadaing. Tahimik na lang siyang sumusunod sa amin. Pero ang kanyang mga mata ay hindi na kumukurap.
At sa tuwing dadaan kami sa ilalim ng liwanag ng buwan, wala akong makitang anino ni Isabel sa lupa. Isabel, ayos ka lang ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang ngiti nga napakalapad. Katulad ng ngiti ng tendera ng pakwan. Ayos lang ako, Roy. Masarap talaga ang pakwan. Gusto ko pa. Sabi ni Isabel. Dito na mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Habang naglalakad kami sa madilim na daan patungo sa bahay ni Aling Ipang, ang katahimikan ni Isabel ay parang nakakatakot pa kaysa sa mga ungol ni Gandoy. Ang daan na aming dinadaanan ay talagang masukal at bawat kaluskos ng kawayan ay tila boses ng kung anong nilalang na bumubulong. Narating namin ng dampa ni Aling Ipang sa dulo ng baryo. Amoy nipa at tuyong damo ang paligid. Pero bas nang ibabaw ang amoy ng kamangyan. Aling Ipang! Aling Ipang, tulong po! Sigaw ni Milbert habang kinakalampag ang pintuan na gawa sa kawayan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae na may hawak na gasera. Masama ang tingin niya sa amin, pero nang makita niya si Gandoy na nakalaylay ang ulo at ang lumalaking tiyan nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Pumasok kayo, bilis! Utos ni Aling Ipang. Hiniga namin si Gandoy sa papag na kawayan. Doon ko lang nakita ng malinaw sa ilalim ng liwanag ng gasera ang kalagayan ni Gandoy. Ang kanyang balat sa tiyan ay tila manipis na papel na may mga bagay na gumagalaw-galaw sa ilalim at ang amoy bulok na pakwan na hinaluan ng malansang dugo. Anong kinain ninyo? Tanong ni Aling Ipang habang naghahanda ng isang mangkok ng langis at kung ano-anong ugat ng puno. Pakwan po, Aling Ipang. May matandang tendera sa gilid ng kalsada malapit sa balitehan. Sagot ni Milbert. Napailing si Aling Ipang. Ay nako, mga bata kayo. Hindi yon pakwan. Iyon ay itlog ng anyong lupa na hinaluan ng sumpa ng aswa. Kapag hindi natin nailabas sa mga buto na iyan bago ng hating gabi, puputok ang tiyan niyan at ang lalabas ay hindi na tao. Agad na kumuha si Aling Ipang ng isang butilya ng langis na may kasamang orasyon. Ipinahid niya ito sa tiyan ni Gandoy. Biglang sumigaw si Gandoy ng napakalakas. Isang sigaw na hindi pang tao. Ang kanyang katawan ay tila may humihila sa kanya mula sa ilalim ng papag. Roy, Milbert, hawakan niyo ang mga kamay at paa niyan. Huwag niyong bibitawan, sabi ni Aling Ipang. Habang hinahawakan namin si Gandoy, napansin ko si Isabela. Nakatayo lang siya sa madilim na sulok ng silid, malayo sa liwanag ng gasera. Nakatitig lang siya kay Gandoy at ang kanyang mga mata parang wala ng itim. Puro puti na lang ang nakikita ko. Isabel, tulungan mo kami rito, sabi ni Milbert, pero hindi gumalaw si Isabela. Ngumiti lang siya uli, yung nakakanginig balat ng ngiti. Hayaan niyo siyang lumabas, Milbert. Masarap ang bunga. Kailangang anihin. Hindi na pinansin ni Aling Ipang si Isabela. Nagpatuloy siya sa pag-usal ng mga salitang hindi pa maintindihan. Maya-maya, biglang sinuka ni Gandoy ang isang buong buto ng pakwana. Pero ang buto ay may mga paa na parang gagamba. Gumapang ito ng mabilis sa may sahig pero agad itong tinapakan ni Aling Ipang at dinurog ng kanyang tungkod. Isabel, kumuha ka ng tubig. Humarap sa akin si Isabela. Ayoko. Uhaw na ako. Pero hindi tubig ang gusto ko, sabi ni Isabela. Biglang lumapit si Aling Ipang kay Isabel at itinapat ang gasera sa mukha nito. Napaurong si Isabela at nagtakip ng muka. Doon namin nakita ang mga kuko ni Isabela ay nagsimula na ring humaba at ang kanyang balat ay tila nagkaroon ng mga itim na batik. Ang batang ito, nakakain ng sumpa. Milbert, Roy, itali niyo si Isabel ngayon din. Pero Aling Ipang, pinsan ko po siya. Hindi na yan ang pinsan mo, Roy. Ang pakwan na kinain niya ay may lamang dugo ng puno ng gabay. Kinakain na nito ang kanyang kaluluwa para maging bagong alagad ng aswang sa balitehan. Sigaw ng matanda.
Doon na nagwala si Isabel. Sa isang iglap, tumalon siya sa may dingding na kawayan at gumapang. Ang kanyang leeg ay tumutunog habang umiikot ang kanyang ulo ng 360 grado. Isabel, bumaba ka dyan! Sigaw ni Milbert, bakas ang takot sa boses. Milbert, Roy, ang sarap-sarap nyo. Siguro, ang sarap nyo nga talagang kainin, sabi ni Isabel habang ang laway niya ay tumutulo sa may sahig. Ang laway niya ay kulay berde at malapot. Hindi pa kami nakakabawi sa gulat nang biglang may marinig kaming malalakas na kalabog sa may bubungan ng dampa. Tila may mga malalaking nilalang na nagtatakbuhan sa itaas. Nandito na sila. Susunduin na nila ang kanilang mga bagong kasamahan. Nagsimulang gumuho ang bahagi ng bubungang anahawa. Isang mahabang kamay na may itim na balahibo ang pumasok mula sa butas at tinangkang abutin ang buhok ni Gandoya. Roy, ang itak ko! Nasa labas, kunin mo! Sigaw ni Milbert habang sinusubukang protektahan si Gandoya mula sa kamay na nasa itaas. Tumakbo ako palabas ng dampa. Alam ko mapanganib pero kailangan naming lumaban. Paglabas ko, tumambad sa akin ang hindi ko akalaing makikita ko sa buong buhay ko. Ang paligid ng dampa ni Aling Ipang ay napapalibutan ng mga itim na aso na ang laki ay kasing laki ng baka. Ibigay niyo sa akin ang mga bata, Aling Ipang. Ang mga buto ay naitanim na. Akin na sila. Sabi ng aswang. Nakita ko ang itak ni Milbert na nakabaon sa putikan, hindi kalayuan sa akin. Sinubukan kong abutin ito pero isang malaking itim na aso ang humarang sa akin. Umungol ito at ipinakita ang kanyang matutulis na ngipin na puno ng sariwang laman. Huwag kang lalapit! Hayop ka! Sabi ko rito kahit nanginginig ang buong katawan. Sa loob ng dampa, narinig ko ang sigaw ni Milbert at ang pagbasag ng mga gamit. Mukhang nakababa na si Isabel mula sa kisame at inatake na sila. Roy, tulungan mo kami! Boses iyon ni Milbert. Wala na akong ibang naisip. Sinunggaban ko ang itak sa putikana. Sa puntong iyon, parang uminit ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ko pero nang sumugod ang asong itim, buong lakas kong iwinasiwas ang itak. Tumama ang itak sa mukha ng aso. Umalulong ito ng napakasakit at biglang naglaho na parang usok. Lumingon sa akin ang lumilipad na aswang. Ikaw, matigas talaga ang loob mo, Roy. Wika ng aswang habang mabilis na lumilipad pababa sa aking direksyon. Itinapat ko ang itak sa kanya. Hindi mo kami makukuha! Bago pa man siya makalapit sa akin, may kung anong bagay na lumilipad mula sa loob ng dampa. Isang mangkok ng nagliliyab na langis ang ibinato ni Aling Ipang direkta sa mukha ng aswang. Napahiyaw ang nilalang habang nagliliyab ang kanyang mukha at pakpak. Roy, pumasok ka dito, dali! Tawag ni Aling Ipang. Pagpasok ko, nakita ko si Isabel na nakatali sa isang poste gamit ang lubid na binabad sa bawang at suka. Nagpupumiglas siya at ang kanyang boses ay hindi na katulad ng dati. Ito ay boses ng maraming tao na sabay-sabay na nagsasalita. Si Milbert naman ay duguan ang braso. Mukhang nakalmot ni Isabela. Kailangan natin tapusin ang ritual para kay Gandoy at Isabel, Roy. Pero kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Aling Ipang habang pawis na pawis. Hawakan mo itong krus at itapat mo sa noon ni Isabel. Ano man ang mangyari, huwag kang bibitiw kahit anong sabihin niya. Huwag kang makikinig. Lumapit ako kay Isabela. Ang pinsan ko na dati ay masayahin at kasama ko sa laro, ngayon ay mukhang halimaw na. Tumingin siya sa akin at biglang nagbago ang boses niya. Naging boses ito ng nanay ko. Roy anak, nasasaktan ako ha. Pakawalan mo ko, Roy. Pagmamakaawa ni Isabel gamit ang boses ni nanay. Nangatal lang kamay ko
Halos mabitawan ko ang krus. Roy, huwag ka makikinig. Panlilin lang yan, sabi ni Milbert. Itinapat ko ang krus sa noo ni Isabela. Pagdampi ng krus, tila napaso ang balat niya. Umusok ito at nagsimulang lumabas ang mga itim na uod sa kanyang mga mata at tenga. Sumisigaw siya ng mga sumpa na hindi ko nais isulat dito. Samantala si Gandoy ay nagsimula na rin sumuka ng mga buto ng pakwan na may mga dugo. Marami, parang isang buong balde ng buto ang nilabas ng kanyang katawan. Kunti na lang, hiyaw ni Aling Ipang habang binubuhos ang huling patak ng benditadong alak sa tiyan ni Gandoy. Pero ang aswang sa labas ay hindi pa sumusuko. Narinig namin ang paglagaslas ng dampa. Sinisira na nila ang pundasyon ng bahay. Ang buong dampa ay nayayanig na parang may lindola. Roy, tulong! Hinihila nila ako sa ilalim! Sigaw ni Milbert habang pilit na kumakapit sa papag. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Iyong takot na nanunuot hanggang buto. Ang dampa ni Aling Ipang ay tila guguho na sa lakas ng pagyanig at ang kaibigan kong si Milbert ay dahan-dahang nilalamon ng kadiliman sa ilalim ng sahig na kawayan. Roy, tulungan mo ko! Ang daming kamay! Bulyaw ni Milbert habang ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa bitak na kawayan. Binitawan ko muna ang krus na nakatapat kay Isabela at mabilis na sinunggaban ang mga kamay ni Milbert. Nang hawakan ko siya, naramdaman ko ang lamig ng mga kamay na humihila sa kanya mula sa ilalim. Hindi iyon kamay ng tao. Magaspang ang balat nito. May matatalim na kuko na bumaon sa binti ni Milbert. Aling Ipang ang sahig! Sigaw ko habang buong lakas na hinihila si Milbert paitaas. Si Aling Ipang sa kabila ng kanyang katandaan ay mabilis na kumukuha ng isang plastik ng asin na nakasabit sa kanyang kusina. Isinaboy niya ito sa butas ng sahig kung saan nakabaon ng mga binti ni Milbert. Magsilayas kayo, mga anak ng kadiliman! Sigaw ni Aling Ipang. Narinig namin ang mga tiling parang nasusunog na baboy mula sa ilalim ng dampa. Agad na lumuwag ang pagkakahawak sa binti ni Milbert kaya mabilis ko siyang hinila pataas. Pag-ahon niya, nakita naming tadtad ng kalmot ang kanyang mga binti at ang dugo niya ay kulay itim. Pero hindi pa kami nakakahinga ng maluwag dahil si Isabel naman ang nagwala. Nang mabitawan ko ang krus sa kanyang noo, nagkaroon siya ng lakas na maputol ang mga lubid na nakatali sa kanya. Isabel, huwag! Sigaw ni Milbert. Tumalon si Isabel patungo sa direksyon ni Gandoy na wala pa ring malaya. Ang kanyang mga kamay ay tila naging mga kuko ng lawin. Gusto niyang saktan si Gandoy para pigilan ang paglabas ng mga huling buto ng pakwan. Huwag mong lalapitan si Gandoy! Hinarang ko ang sarili ko kay Isabela. Tinulak ako ni Isabel ng napakalakas. Tumalsik ako sa sulog ng dampa at tumama ang likod ko sa isang banga ng tubig. Sa lakas ng impact, halos mawalan ako ng hangin sa baga. Maya-maya pa, nakita ko si Isabel na nakapatong na kay Gandoy. Ang kanyang bibig ay bumuka, higit pa sa kayang ibuka ng panga ng tao. Isabel, maawa ka! Pinsan mo yan! Pabulong kong sabi habang pilit na bumabangon. Ngunit bago pa man mabaon ni Isabel ang kanyang mga ngipin, mabilis na idinikit ni Aling Ipang ang isang mainit na bakal na ginagamit niya sa pagluluto sa likod ni Isabela. Umusok ang likod ni Isabela at muli siyang napasigaw ng napakatinding tinig. Sa sandaling yun, si Gandoy ay biglang napaupo at sinuka ang isang napakalaking buto, kasing laki ng kamao ng bata. Iyon na yata ang punla ng aswang. Pagkalabas ng butong yun, si Gandoy ay tuluyang bumagsak at tumigil sa pag-ubo. Milbert, kunin mo ang butong yon. Sunugin mo sa gasera. Utos ni Aling Ipang. Mabilis na sinunod ni Milbert ang utos. Gamit ang isang sipit, kinuha niya ang buto at itinapat sa apoy ng gasera. Habang nasusunog ang buto,
Ang aswang sa labas ay nagwala ng husto. Narinig namin ang pagbagsak ng isang malaking sanga ng puno ng nyog sa may bubungan namin. Ang aking binhi! Boses iyon ng matandang tindera mula sa labas, puno ng puot at sakit. Nang tuluyang maging abo ang buto, si Isabel ay biglang nanghina at bumagsak sa may sahig. Ang kanyang anyo ay dahan-dahang bumalik sa normal. Nawala ang mga batik sa balat at ang mahahabang kuko. Pero nananatili siyang walang malaya. Aling Ipang, tapos na po ba? Tanong ni Milbert habang hinihingal. Hindi pa, Milbert. Galit na galit ang kanilang ina. Hindi niya tayo tatantanan hanggat hindi sumisikat ang araw. Sagot ni Aling Ipang habang mabilis na binubudburan ng asin at abo ang lahat ng bintana at pinto. Sumilip ako sa siwang ng kawayang dingding. Ang paligid ay balot pa rin ng kadiliman, pero nakikita ko ang mga anino na naglalakad sa paligid ng dampa. Ang matandang tindera ay nakalutang pa rin sa ere. Ang kanyang bituka ay nakalaylay na at dahan-dahang umiikot sa paligid ng dampa, parang isang tali na gustong sumakal sa amin. Roy, Milbert, kumuha kayo ng mga itak. Lagyan niyo ng bawang at luya ang mga talim. Kailangan natin lumabas bago mag-alas 3 ng madaling araw. Kailangan natin makarating sa krus na bato sa gitna ng plaza. Doon lang tayo magiging ligtas. Pero paano sila Gandoy at Isabel? Hindi pa sila makalakad, sabi ni Milbert. Pagtutulungan nating buhatin sila. Roy, ikaw ang humawak sa harap. Milbert, ikaw sa likod. Ako ang magsasabi ng proteksyon sa daan. Wika ni Aling Ipang. Inihanda namin ang aming mga sarili. Binuhat namin ang dalawang walang malay. Si Isabel ay pasan ko, habang si Gandoy naman ay kay Milbert. Mabigat sila, lalo na't nangihina na rin ang aming mga katawan dahil sa puyat at takot. Handa na ba kayo? Tanong ni Aling Ipang habang hawak ang kanyang tungkod at isang sulo ng apoy. Tumango kami ni Milbert. Pagbukas ng pinto, ang malamig na hangin ng gabi ang humampas sa aming mga muka. Nang humakbang kami palabas, sabay-sabay na tumahol ang mga asong itima. Mula sa taas, bumulusok pamaba ang lumilipad na aswang, direkta sa direksyon ko, dahil ako ang may pasan kay Isabela. Ibigay mo sa akin ang batang yan, Roy! Hiyaw ng aswanga. Iwinisiwas ko ang itak na may bawang. Hindi mo kami makukuha, hayop ka! Nararamdaman ko ang hangin mula sa kanyang mga pakpak. Muntik na kaming matumba pero nananatiling matatag ang mga binti ko. Si Aling Ipang ay nagsimulang magsaboy ng pinaghalong asin at binditadong tubig. Bawat patak na tumatama sa mga aswang ay nagdudulot ng usok at sakit sa kanila. Naglalakad kami sa gitna ng masukal na daan. Pilit na iniiwasan ng mga ugat ng puno na parang gustong pumatid sa amin. Sa likuran namin, narinig ko ang mabilis na paggapang ng kung anong nilalang. Milbert, huwag kang lilingon, diretso lang. Roy, may humahawak sa paa ko. Bulyaw ni Milbert. Isang kamay na galing sa ilalim ng lupa ang humawak sa bukong-bukong ni Milbert. Dahil sa bigat ni Gandoy, nawalan ng balansi si Milbert at natumba silang dalawa. Agad na lumapit ang mga asong itim kay Milbert. Akala ko ay katapusan na namin pero bago pa man makakagat ang aso, isang matinis na tunog ang narinig namin mula sa kakahuyan. Isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa mga puno. Nakasuot siya ng salapot at may hawak na isang mahabang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Magsilayas kayo! Hindi kayo kabilang sa mundo ito! Sigaw ng matanda, sabay hagupit ng latigo sa hangin. Bawat hagupit ng buntot ng pagi ay naglalabas ng parang kislap ng kuryente. Ang mga asong itim ay nagsitakbuhan at ang lumilipad na aswang ay napilitang tumakas. Lolo Jose, ikaw nga ba yan? Tawag ni Aling Ipang. Mukhang magkakilala sila. Bilisan ninyo, dalhin niyo sila sa krus na bato. Malapit na ang mga kasama nila mula sa kabilang bundok. Sigaw ni Lolo Jose habang patuloy na iwinawasiwas ang latigo. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Nararamdaman ko ang init ng pawis sa aking likod
habang pasan si Isabela. Ang bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang bigat. Hanggang sa matanaw na namin ang dulo ng kalsada. Ang plaza ng barko kung saan nakatayo ang malaking krus na bato na itinayo pa noong panahon ng Kastila. "Konting tiis na lang, Milbert. Nandun na tayo," sabi ko. Pero ang aswang na tendera ay hindi basta-basta sumusuko. Sa huling pagkakataon, nag-ipon siya ng lakas at mabilis na bumulusok patungo sa amin. Pero hindi na siya sa amin nakatutok. Ang pakay niya ay si Gandoy na pasan ni Milbert. "Akin ang batang yan!" sigaw ng aswang. "Dapa, Milbert!" Nang dumapa si Milbert kasama si Gandoy, ang aswang ay dumampas at diretsyong tumama sa base ng krus na bato. Isang nakabibinging tunog ng pagkabasag ng buto ang narinig namin. Ang aswang ay nag-apoy pagkadapo niya sa sagradong bato. Ang kanyang sigaw ay yumanig sa buong baryo hanggang sa unti-unti siyang naging abo sa paanan ng krus. Ang mga asong itim at ang iba pang mga nilalang ng kadiliman ay bigla ring naglaho na parang bula. Kasabay nito, ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa silangan. Napaiyak ako sa tuwa. Napaupo kaming lahat sa paanan ng krus, hingal na hingal at puno ng sugat. Si Isabel at Gandoy ay dahan-dahang nagkamalay. "Roy, Milbert, nasaan tayo?" tanong ni Isabel. "Ligtas na tayo, Isabel. Ligtas na tayo," sagot ko habang nakatingin sa papalabas na araw. Tumingin ako kay Aling Ipang. Siya ay tahimik na nagdarasal habang nakahawak sa krus. Si Lolo Jose naman ay wala na sa paligid. Tila naglaho din kasabay ng kadiliman. Umuwi kami sa aming mga pamilya na parang galing sa isang digmaan. Hindi namin sinabi ang buong katotohanan sa mga magulang namin dahil alam naming hindi sila maniniwala. Sinabi na lang namin na naligaw kami sa gubat at inatake ng mga mababangis na hayop. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Lumipas ang ilang linggo, akala namin ay maayos na ang lahat. Si Isabel at Gandoy ay nakabalik na sa normal na buhay. Ngunit isang hapon, habang naglalakad ako malapit sa aming likod bahay, may nakita akong hindi ko inaasahan. Sa tapat ng bintana ng silid ni Isabel, may tumutubong baging. Isang baging na may dahon na katulad ng sapakwan. At sa gitna ng mga dahon, may isang maliit na bunga na nagsisimulang lumaki. Kinabahan ako kaya lumapit ako para bunutin ito pero nang hawakan ko ang baging, naramdaman ko ang pagtibok nito. Isang pagtibok na parang puso ng tao. At nang tignan ko ang bunga ng malapitan, nakita ko ang balat nito. Hindi ito berde. Ang balat ng pakwan ay may batik-batik na kamukha ng balat ni Isabel noong gabing iyon. "Roy, anong ginagawa mo dyan?" Napatalon ako sa gulat. Si Isabel pala, nakatayo sa likuran ko. Nakangiti siya sa akin pero ang kanyang mga mata sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Nakita ko ang isang mabilis na pagdilaw ng kanyang balintataw bago ito bumalik sa normal. Wala, Isabel. May nakita lang akong ligaw na halaman," sabi ko habang mabilis na lumakad palayo. Simula noon hindi na ako kumain ng pakwan. At tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang lagaslas ng mga dahon sa labas ng bintana ko. Tila naghihintay na muling mahinog ang bunga na naitanim sa aming baryo. Isang mapagpalang araw, Mr. Narrator. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Renz. 35 anyos at tubong kapis. Hindi ko na lamang babanggitin pa ang eksaktong lugar dahil ibabahagi kong kwentong ito ay wala namang kinalaman sa akin o sa pamilya ko. Tungkol ito sa isang babaeng nagngangalang Carolina na ikinuwento lang din sa akin ng lolo ko na nangyari noong kanyang kabataan. Kumbaga, nagpasalin-salin na lamang ang kwentong ito. Maaaring may mga nadagdag o nabawas. Mr. Narrator, gagamitin ko na po ang point of view ni Carolina. Kaya sisimulan na po natin ang kwento.
Taong 1960, bantog sa kapis ang karinderya ni Aling Corazon sa mga lutong bahay. Karaniwan lang naman ang mga putahe pero nag-iiwan ito ng kakaibang lasa na siguradong hahanap-hanapin at babalikan. Maliit lang ang espasyo ng karinderya na bahagi pa ng kanilang tahanan na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at tabla. Simula nung pumanaw ang haligi, mag-isang itinaguyod ni Aling Corazon ang 3 anak na babae na sina Carolina, Arabella at Leonora. Si Carolina ang panganay sa magkakapatid at nagsisilbing katuwang sa munti nilang negosyo. Kaya sa murang edad, maagang natuto ang dalaga na magluto ng iba't ibang putahe. Kahit na dinadagsa ang karinderya ni Aling Corazon, hindi sapat ang kita nito bilang panustos sa mga gastusin sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Maliit lang ang puhunan, kaya kaunti lang ang kanilang naluluto. Gayunpaman, palagi namang nauubos sa mga paninda. Hindi na inaabutan pa ng hapon. Bilang panganay, naisip ni Carolina na huminto sa pag-aaral at tulungan na lamang ang ina sa pagluluto. At tuwing sasapit ang araw ng Sabado at Linggo, ay nagagawa pa niyang tumanggap ng labada sa bayan sa isang kamag-anak nilang nakakaangat sa buhay. Ang kinikita niya sa paglalaba ay buo niyang iniaabot sa ina, pandagdag sa puhunan. Ayon kay Lolo, napakasipag at napakabait umanong bata ni Carolina. Arabella, ikaw lang maghugas ng pinagkainan. Pagod ang ate Carolina mo. At ikaw naman, Leonora, samahan mo ako mamalengke bukas. Wika ni Aling Corazon sa 2 dalagita na abala sa paggawa ng takdang aralina. Ate, ako na po maghuhugas niyan. Wika ni Arabella nang makalapit sa bantalan. Malapit na rin matapos tong ginagawa ko. Ituloy mo na lang yung ginagawa mo. Di ba malapit na ang huling exam ninyo? Kaya kailangan mong mag-aral ng mabuti para mataas ang makuha mong grado. Opo ate, mag-aaral po ako mabuti. Nga pala ate, wala ka na bang balak mag-aral? Sayang naman kasi kung hihinto ka. College ka na sana ngayon sa darating na taon. Hindi ko alam eh. Saka nawalan na rin ako ng gana mag-aaral. At saka ang prioridad ko ngayon, makapagtapos kayo ng kapatid mo sa pag-aaral. Gagawin ko ang lahat matupad ang pangarap ninyo. Pangako, pag-aaralin ko kayo hanggang sa college. Tugon naman ni Carolina at pinipilit na ngumiti sapagkat alam niyang hindi yun magiging madali. Maraming salamat po ate. Pangako mag-aaral po talaga ako na mabuti. Sumpaman. Natutuwang sagot naman ng dalaga. Tahimik lang nung mga sandaling yun si Aling Corazon habang binabalatan ang napakaraming bawang na ipangsasahog sa sinaing na tulingan. Kahit narinig nito ang usapan ng magkapatid, ay hindi makikitaan ng ngiti sa labi. Ngunit ang kanyang puso ay labis na natutuwa dahil nagkaroon siya ng mabubuting anak, lalo na ang panganay na nagsisilbing pangalawang ina. Ang kasipagan ni Carolina ang nagsilbing kanlungan kung bakit nagawa ni Arabella na makapagtapos ng high school. At sa susunod na taon, si Leonora naman ang magsusuot ng toga. Ngunit may mga bagay talaga ang dumarating sa buhay na pipigil sa ating mga pangarap. Sa kakatapos lang na graduation ni Arabella ay biglang inatake sa puso si Aling Corazon dahilan ng mabilisan niyang pagpanaw. Ang munting pagdiriwang ay nauwi sa pagdadalamhati. Imbis na nakasabit sa dingding ang medalyang natamo ay nakapatong ito sa ibabaw ng kabaong. Marami ang nalungkot sa pagkawala ni Aling Corazon. Maraming tao ang nakaalala ng kanyang masasarap na luto. Naisip ni Carolina na isara na lamang ang karinderya, gawa na ang puhunan nito ay napunta sa burol ng kanyang ina. Matapos ang libing, ay sinubok sila ng panahon. Sunod-sunod na problema ang dumating. Gulong-gulo ang isipan ni Carolina kung saan kukuha ng pangmatrikula ni Arabella, uniforme at bagong gamit ni Leonora. Ate, tahan na. Huwag ka na po umiyak. Wika ni Arabella na hindi mapigilan ng pagpatak ng mga luha.
Ginawa na kasi ni Carolina ang lahat ng makakaya, pero hindi nagbunga ang kanyang pagsisikap. Hindi sapat ang kanyang kinikita para sa mga gastusin. Patawad, kapatid. Mukhang hindi ko matutupad ang pinangako ko sa iyo. Bakit kasi iniwan tayo ni nanay? Sagot naman niya. Ayos lang yun, ate. Okay lang naman sa akin kahit hindi na ako mag-aaral ngayong taon eh. Magtatrabaho na lang ako sa bayan. Ano? Pero paano ang pangarap mo? Di ba pangarap mo maging guro? Hindi ako papayag na huminto ka sa iyong pag-aaral. Susubukan ko manghiram ng pera kay Chiyang. Pero ate, saan ka naman kukuha ng pambayad? Maliit lang naman ang kinikita mo sa paglalabada. Basta, gagawa ko ng paraan. Ako nang bahala sa bagay na yan. Napatigil ang dalawa nang sumingit sa usapan si Leonora. Aniya, siya na lamang umano ang hihinto sa pag-aaral. At bakit hindi na lang nila buksan ang karinderya? May tiwala kasi ito na kayang higitan ni Carolina ang husay ng yumaong nilang ina pagdating sa pagluluto. Pumayag naman si Arabella sa opinyon ng kanyang kapatid. Ate Carolina, bakit hindi na lang tayo humiram ng puhunan kay Tiyang? Buhayin natin ang karinderya. Tulong-tulong tayong patakbuhin to. Kapag napalago natin to, pwede ko nang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Ano sa tingin mo, ate? Maganda ba ang naisip ko? Pag-iisipan ko muna tungkol dyan. Hindi madali magpatakbo ng karinderya. Pero mukhang maganda ang naisip niyong ideya. Mga bata pa naman tayo kaya pwede pa naman kayo mag-enroll sa mga susunod na taon. Sagot naman niya. Kinabukasan, nagtungo ang magkapatid sa bahay ng kanilang tiyahin sa bayan. Masinsinang kinausap ni Carolina ang kanyang tiyahin tungkol sa hihiraming puhunan. At ang kikitain niya sa paglalabada ay mapupunta lahat sa utang. Sa madaling salita, wala siyang matatanggap na bayad. Pumayag naman ang ginang sa kasunduan, lalo't magkadugo naman sila. Higit sa lahat, malaki ang naitulong sa kanila ng dalaga. Maraming salamat po, Tiyang. Hayaan niyo po, kapag nakaluwag-luwag ako, babayaran ko kagad tong utang ko. Wika niya nang mahawakan ang salapi. Ikaw talagang bata ka. Hindi naman kita inuobliga na magbayad. Nga pala, Carolina, ngayong katapusan uuwi ang anak ko kasama ang mga kaibigan niya. 1 linggo sila dito na magbabakasyon sa probinsya. Talaga po, Tiyang? Uuwi si Kuya Romel? Oo, iha. At meron daw siyang pasalubong sa'yo. Si Romel ang panganay na anak ng ginang. Sobrang malapit ang binata kay Carolina dahil madalas ito na magawin noon sa kanilang bahay. Mahilig gumala sa kagubatan para manghuli ng mga ibon. Ngunit napadpad ang binata sa Maynila para doon ipagpatuloy ang pag-aaral at kinalaunan naging successful umano ito. Bagamat hindi alam ng ginang kung ano talaga ang trabaho nito sa Maynila dahil nagagawa nito na magpadala ng malaking halaga at 2 beses sa isang buwan yun. Kagad namang nagtungo sa palengke ang magkapatid habang abala sa pamimili ng ilang kasangkapan at ipangsasahog sa mga gagawing putahe ay biglang umagaw ng pansin kay Carolina ang isang matandang babaeng nagtitinda ng mga palayok. Alam niyang mas lalo mapapasarap ang luto kapag palayok ang gamit. Saktong may lamat na ang palayok na ginagamit noon ng kanyang ina sa pagsasaing ng mga isda. Kaya hindi siya nagdalawang isip na lumapit dito. Lola, magkano po yung palayok na yan? Tanong niya sabay turo. Magkakaiba kasi ang sukat ng mga ito. Napakamura lang nito, Eneng. Pero mas mapapamura ka kung marami ang iyong bibilhin. Tugon ng matanda. Isa lang po ang bibiling ko eh. Sagot naman niya. Ganon, isa lang ba? Ganito na lang, Ineng. Meron akong espesyal na palayok na ipapakita sa iyo. Alam kong hindi mo matatanggihan ang bagay na ito. Nakangising saad ng matanda. Isang bagay ang natatabunan ng tela mula sa likuran ng matanda. Tinanggal nito ang saklob at gumuhit sa paningin niya
ang itim na palayok na may nakaukit na pangalan na hindi niya mabasa. Wika ng matanda, ang palayok ay gawa sa espesyal na putik at isa sa mga natatanging obra. Maganda ba, Ineng? Ibibigay ko to sa iyo ng libre. Tama ang iyong narinig. Wala kang babayaran. Basta sa isang kondisyon. Payag ka bang bilhin ko ang guhit ng iyong mga palad? Ano ho? Nagbibiro ba kayo la? Papaano mo naman bibilhin yung guhit ng aking palad? Nagtataka niyang tanong. Oo at hindi lang ang isasagot mo. Kung papayag ka, ilalahad mo sa akin ang iyong mga palad. At kung ang sagot mo ay hindi, maaari ka nang umalis. Dahil sa nauhumali si Carolina sa itim na palayok, pumayag siya sa kasunduan. Ibinuklat niya ang kanyang mga palad sa harap ng matanda. Bigla siyang napaimpit nang bumaon sa balat niya ang matulis na hintuturo nito. Doon niya napansin na matalas pala ang kuko ng matandang babae. Laking gulat niya nang tikman nito ang kanyang dugo. May selyo na ang ating kasunduan. Pagmamay-ari ko na ang guhit ng iyong mga palad. Huwag kang mag-alala, Ineng. Dahil simula ngayon, mababago na ang iyong kapalaran. Sige na, Ineng. Kunin mo na ang palayok. Iyong-iyo na ito. Wika ng matanda matapos tikman ang kanyang dugo sa naiwang bakas sa matulis itong kuko. Hindi na lamang binigyan ng pansin ni Carolina ang mga kabaliwang tinuran ng matanda. Ang mahalaga, pagmamay-ari niya na ang palayok kapalit ng maliit na sugat sa kanyang palad. Batid niyang isang araw lang ay gagaling kaagad ito. Samantalang sina Arabella at Leonora naman ay kinilabutan sa mga narinig. Ate, baliw yata yung matandang yun, sabi ni Leonora. Yun din ang naiisip ko pero parang nga siyang baliw. Turan naman ni Arabella. Huwag naman kayong ganyan sa matanda. Dapat nga magpasalamat pa tayo dahil nakuha ko to ng libre. Ang ganda, di ba? Hindi naman masyadong maganda, ate. Sakto lang. Saka, ang weirdo ang tignan eh. Sagot naman ni Leonora. Ang mga pinamili nila ay inilagay sa loob ng palayok bago pinagtulungang buhatin na. Nang makarating sila sa kanilang bahay, ay kaagad naman nila iyong inayos, pati na rin ang karinderya. Nilinis ang kasuluk-sulukan bago hugasan ang mga kaldero at kawali para kinabukasan ay magluluto na lang. Pangkaraniwang putahe lamang ang niluto ni Carolina na patok sa agahan at tanghalian. Halos mapuno ang kainan at patuloy ang pagdating ng mga customer. Hindi makapaniwala ang magkakapatid sa mga nagaganap. Ang dating mga suki ng kanilang yumaong ina ang mga unang dumating. Sa unang araw pa lang ay ubos agad ang kanilang mga paninda. Pagsapit ng hapon, inutusan ni Carolina ang kanyang mga kapatid na mamalengke. Hindi niya nagawang sumama gawa ng matindi ang pagod. Habang mag-isa siya sa bahay at nagkikikis ng kaldero, ay isang malakas na tinig ang kanyang narinig mula sa bakuran. Sinisigaw neto ang kanyang panindang karne. Pagdungaw niya sa pinto, tumambad sa harapan niya ang isang matandang lalaking may katangkaran. Ngunit nagtataka siya kung bakit nasa tapat mismo ito ng kanyang bahay na tila naghihintay sa kanyang paglabas. Nasa tabi lang din ng pinto ang isang malaking timba na puno ng sariwang karne. Dahil napakasariwa nito at may bakas pa ng dugo ang bawat hibla, ay nainganyo siyang bumili kahit hindi yun kasama sa kanyang budget. 1 kilo ba Eneng ang bibilhin mo? Opo, Manong. Yun lang po kasi ang kaya ng budget ko eh. Teka lang po, Manong. At kukunin ko lang po yung aking pitaka. Matapos niyang makuha ang ipambabayad sa karne, ay laking gulat niya dahil wala na ang maglalako. Ngunit naiwan sa tapat ng bahay niya ang timba na tila sadyang iniwan. Napansin pa niya ang kapirasong telang nakatali sa hawakan na may nakasulat na mensahe na para talaga sa kanya. Ayon sa nilalaman nito, ito ang unang biyaya mong matatanggap. Napalingon si Carolina sa bawat sulok ng kanyang bakuran.
pero hindi talaga niya makita ang matanda. Napakahiwaga ang biglaang pagkawala nito, lalo't maluwag naman ang daan at walang nakaharang, kaya matatanaw pa niya ito mula sa malayo. Alam ni Carolina na hindi karne ng baboy ang nasa loob ng timba. Kahawig ng baka ang laman nito pero naninilaw ang taba. Dahil marami ang karne, may naisip siyang magandang ideya. Maigi niyang hinugasan ang karne at binabad sa aswete bago isinalansan sa itim na palayok. Pagdating ng kanyang mga kapatid, ikinuwento niya ang tungkol sa maglalako ng karne bago ipakita ang laman ng palayok. Inaasahan na rin ni Carolina ang kakatuwang reaksyon ng mga ito. Ate, napakabago naman ang karning yan at ang pula ng laman, sabi ni Leonora. Binabad ko lang yan sa aswete kaya ganyan ang kulay. Pero tama ka kapatid, napakabango ng karning to, kahit wala naman akong ibang nilagay na rekado. Sagot niya na walang bahid na pagtataka. Siguro naman natin mamayang hapunan, makakatikim na tayo ng masarap na ulam. Parang masarap kumain ng inihaw, saad naman ni Arabella. Hindi lang inihaw ang matitikman ninyo. Magluluto din ako ng pinatuyong adobo. Saka kayong dalawa, agahan nyo ng gising. Maaga tayo bukas. Marami tayong gagawin. Tambak itong lulutuin natin. Bago pa man lumubog ang araw, nagsimula na ngang mag-ihaw sina Arabella at Leonora. Diretso nilang isinalang sa apoy. Walang dinagdag na anumang pampalasa. Si Carolina naman ay abala sa pagluluto ng adobo. Subalit habang pinapatuyo ang karne at pinapalabas ang natural na mantika, ay may kakaibang nangyari. Ang mga ngiti kasi sa kanyang labi, tila ba may tinatagong panganib. Animoy may nagkukubling nilalang sa kanyang anino. Nagbago din ang kanyang kilos. Palaging nakangisi at bahagya pang tumutulo ang laway na para bang natatakam sa kanyang niluluto. Ate, luto na ba yung adobo? Tapos na kasi namin lutuin ang inihaw, sabi ni Leonora na nasasabik ng kumain. Walang nakuhang sagot ang dalagita, bagkus tahimik lang si Carolina na nagtungo sa hapag at nakangising ipinatong ang bagong lutong ulam. Matapos makapagsandok ni Arabella ng kanin, ay kaagad nilang nilantakan ang nakahain. Tanging malulutong na panguya ang maririnig. Walang gustong magsalita. Nakatuon lamang ang kanilang mga sarili sa ibabaw ng lamesa. Leonora, nakalimutan ko, wala pa tayo sa usawan. Di ba meron tayong biniling kalamansi? Kumuha ka nga ng ilang piraso at lagyan mo ng kaunting toyo. At saka, 3 bawang na rin. Utos ni Arabella sa bunso. Nagmadali namang nagtungo ang dalagita sa kusina. Ngunit laking pagtataka niya, bakit wala sa lalagyan ang isang supot na kalamansi? Kaya tinanong neto ang kanyang ate. Sagot naman ni Carolina, ibinaon daw niya ito sa lupa dahil naasiwa siya umano sa amoy nito. Kaya nagkatinginan ang magkapatid sa tinuran ng kanilang panganay. Alam nila na paborito ni Carolina ang kalamansi na ilahok sa mga isda. Gayunpaman, hindi nila iyon binigyan ng malalim na kahulugan. Ipinagpatuloy na lamang nila ang paglantak. Kinagabihan kung saan malalim na ang gabi, biglang nagising ang magkapatid mula sa kanilang kwarto at sa kakaibang ingay na nagmumula sa kusina. Noong una naisip nila na baka ang atin nila yon, ngunit habang tumatagal ay lalong nagiging mabagsik ang tunog na parabang pag-angin ng isang mabangis na hayop. Bumangon ang dalawa sa kama at hawak ng isa ang pang-umagang gasera. Sa bawat paghakbang ay hindi nila maiwasang matakot, lalo't madalas matulog ang panganay sa karinderya. Ate Carolina, ikaw ba yan? Saad na tanong ni Arabella. Nang makalapit ang magkapatid sa pinagmumulan ng ingay, nakita nila si Carolina. Nakaluhod ito sa sahig, malapit lang sa itim na palayok at nilalantakan ang hilaw na karne. Para ito nga, nakatayong aso at nanlilisik pa ang mga mata. Bagamat pinagmamasdan lang sila nito ng tingin, kahit papaano, marunong pa rin kumilala ng kadugo.
Ate, anong ginagawa mo? Bakit ka kumakain ng hilaw na karne? Kinakabahang tanong naman ni Leonora. Kumakalam kasi ang sikmura ko kaya hindi na ako nakapagpigil kumain nito. Sagot naman niya. Ang kanyang tinig ay buong buo na parang boses ng isang lalaking halimaw. Bumalik na kayo at matulog na. Gigisingin ko na lamang kayo kapag magluluto na tayo. Dagdag pa ni Carolina na nakatuon lamang ang sarili sa nilalantagang karne. Natakot naman ang magkapatid kaya aligagang naglakad pabalik ng silid ang dalawa. Labis talaga silang nasindak sa mga nasaksihan. Pakuwari nila ay para silang nakakita ng demonyo. Hindi nila nagawang makatulog gawa ng hilakbot. Pagsapit ng alas 4 ng madaling araw, nagtataka ang dalawa kung bakit normal na ulit ang tinig ng kanilang kapatid. Malambing na, tinatawag ang pangalan nila. Parang walang nangyari. Gayunpaman, hindi nagdalawang isip ang mga ito na buksan ang pinto. Arabella, Leonora, huwag niyo ipagkalat sa ibang nakita niyo kagabi. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa akin eh. Para kasi may tumutulak sa akin na kumain ng hilaw na karne. Pero huwag kayong mag-alala. Ako pa rin to, ang ate Carolina niyo. Bungad na wika niya sa mga kapatid. Hindi mo na kailangan sabihin pa ang mga bagay na yan, ate. Hindi namin nahayaan na mapahamak ka. Pero sa totoo lang, natakot po talaga kami. Sagot naman ni Arabella, samantalang tahimik lang ang bunso nilang kapatid. Tulad ng sabi ko, hindi nyo kailangan matakot. Magagawa ko bang saktan ang sarili kong mga kapatid? Mahal ko kayong dalawa. Bawat isa sa inyo ay hindi ko hayaang mawala. Lapit nga kayo rito. Pagmasdan nyo akong maigi. Sabi ni Carolina. Nang makalapit ang dalawa, ay niyakap niya ito ng mahigpit. Sa paraang iyon ay halos naibsan ang kanilang takot. Samantala, halos bumaha ng iba't ibang putahe sa karinderya. Pagsabog ng liwanag. Pagbukas pa lang ay dagsaan na ang mga tao. Lahat ay natatakam sa kakaibang aroma ng mga ulam. Dahil marami ang nakaimbak na karne sa itim na palayok, ay nagtuloy-tuloy ang swerte sa loob lamang ng ilang araw. Naging tanyag ang kanilang karinderya. Hindi maiwasang pag-usapan sa mga karatig lugar. Nagpagawa ang magkakapatid ng karatula at inilagay sa tabi ng kalsada. Nakasulat dito ang pangalang Palayok ni Carolina. Matapos kasi nilang matanggap ang malaking biyaya, binago ni Carolina ang estilo sa pagluluto. Lahat kasi ng putahe ay dumadaan sa palayok na binibili pa niya sa bayan. Ngunit sa ibang tindahan niya ito nabili, gawa ng hindi niya na mahagilap ang matandang babae. Pagkalipas ng kalahating buwan ay naging bantog ang magkakapatid sa lugar. Maagang nabayaran ni Carolina ang utang sa kanyang tiyahin at binigyan niya pa ito ng ulam na gawa sa sariling bersyon. Tiyang, hindi lang po pambayad ng utang ang pinunta ko rito. Gusto ko lang pong ipaalam na hindi na po ako makakapaglabas sa inyo. Medyo lumalago na kasi ang karinderya eh. Kaya heto, palaging abala sa pagluluto. Pero susubukan ko pong kausapin si Leonora na ipaglaba ka tuwing linggo. Paliwanag niya rito. Ayos lang yun, Carolina. Madali lang naman maghanap ng labandera. Kaya wag mo nang abalahin pa ang kapatid mo. Mas mainam na magtulungan na lamang kayong tatlo para hindi na kayo kumuha pa ng serbidora. Bukas pala ang dating ng pinsan mo. Sagot naman ng ginang, nalikas ang pagiging maunawain. Sa mga sumunod na araw, kung saan kaliwat kanan ang mga kumakain, ay isang pangkat ang dumating. Binubuo ito ng 4 na miyembro ng kalalakihan na halatang nanggaling pang Maynila. Habang abala sina Arabella at Leonora sa pagsiserve, ay isang lalaking nakasuot ng sombrero ang pumuslit sa kusina. Sinita nila ito sapagkat pribado ang lugar na yon. Nabigla ang dalawa nang lumapit ito kay Carolina na abala namang nagluluto at walang pahintulot na pinisila ang pisngi. Kuya Romel? Wika ni Carolina.
Oh, kamusta ka na, Carolina? Aba, dalagang dalaga ka na. Sagot naman ng binata. Ikaw rin, Kuya Romel. Ang tangkad mo na. Muntik na kitang di makilala. Mabuti hindi nagbagong itsura mo. Pangit ka pa rin. Nang marinig nila Arabella at Leonora ang pangalan ng lalaki, ay sakalang nila ito nakilala. Binati nila ito at binigyan ng magandang pwesto para sa pagkakainan. Palihim namang ibinigay ni Romel ang maliit na regalo kay Carolina. Isa itong mamahaling kwintas na may magandang pendant. Ngunit isang bagay ang napansin niya sa binata. May nakasuksok na baril sa likuran neto. Dahil nagsimula nang maging matalas ang kanyang paningin, pandinig at pandama, ay naririnig niya ang mahihinang pag-uusap ng mga taong nasa loob ng karinderya. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang paparating na banta para sa buhay nilang magkakapatid. Malinaw niyang nabatid ang pabulong na usapan ng mga kasamahan ng kanyang pinsan. Anilay, kursunada umano nila si Arabella at Leonora. Kakaiba daw ang kanilang ganda kumpara sa mga babae sa Maynila. Halatang birhin pa umano ang mga ito. Dinig naman niyang sinita ni Romel na huwag umanong papatusin ng kanyang mga pinsan, lalo't nagdadalaga pa lamang si Leonora. Nagwika naman ang isa na nagbibiro lang daw sila. Wala silang intensyong na gumawa ng gulo at sirain ang kinabukasan ng magkakapatid. Sa puntong yon, nalaman ni Carolina kung ano ba talaga ang trabaho ng kanyang pinsan. Si Romel at ang mga kaibigan niya ay likas na gumagawa ng karahasan sa Maynila. Nag-hold up at hawak ng isang sindikato. Malinaw na kay Carolina ang lahat kung bakit nagagawa ni Romel na magpadala ng malaking halaga sa kanyang ina. Sa mga sumunod na araw, bandang hapon kung saan nag-aagaw na ang dilim at liwanag, ay biglang dumating ang pangkat ni Romel. May dalang alak pa ang mga ito. Oh, Kuya Romel, kakain ba kayo? Tanong ni Arabella na nagsisimula ng magligpit ng kalat. Kaunti lang ang customer ng mga oras na yon. Hindi kami kakain eh. Nasa kusina ba si ate mo, Carolina? Sagot naman ng binata. Tumango lang ang dalaga bago tinawag ang kanyang kapatid. Abala ng mga oras na yun si Leonora sa paghuhugas ng mga pinggan. Nang makalapit si Carolina sa kanyang pinsan, nagpaalam ang binata kung maaari ba silang pumwesto sa karinderya para uminom ng alak. Yun kasi ang gusto ng mga kasama. Maaari naman kayong uminom dito. Kaso nga lang malapit na kami magsara. Paubos na kasi ang paninda namin eh. Kung gusto nyo, doon na lang kayo sa loob ng bahay. Ganun ba? Mukhang mas maganda yan Kunin mo pala to, insan. Bayad para sa pulutan namin. Ikaw na bahala kung anong gusto mong lutuin. Kahit kausap ni Carolina ang kanyang pinsan ay hindi nakaligtas sa paningin niya ang malaswang pagtitig ng tatlong lalaki sa kanyang kapatid na abala sa pagliligpit ng mga kalat sa mesa. Nagawa pang hawakan ng isang lalaki ang kamay ni Arabella. Ang mga tinilay mga puno ng kalaswaan na tila may halong pagnanasa. Napansin naman ni Romel kung saan nakabaling ang tingin ng kausap. Kaya nilingon niya ang kanyang mga kaibigan at napakunot noon na lamang sa nakita. Hoy, kayong tatlo, tigilan niyo nga si Arabella. Sigaw ni Romel. Nagawang sawayin ang mga kasama. Binibiro lang namin siya. Sagot naman ng isa na panay tingin sa balakang ng dalaga. Sinamahan muna ni Carolina ang mga ito sa kanyang tahanan. Ibinigay ang mga kailangan bago bumalik ng pwesto. Habang nagiinuman ang mga magkakaibigan, ay binilisan naman nila ang paglilinis hanggang sa maisara nila ang pwesto. Pinaalalahanan naman ni Carolina ang kanyang mga kapatid na manatili na lamang sa kanilang silid, gawa ng may mga bisitang ang lalaki. Nagawa pa ni Arabella na ikandado ang pinto para siguraduhin lalo't may pagkabastos ang mga kaibigan ng kanilang pinsan. Samantala, nang silipin ni Carolina ang itim na palayok, ay kaunti na lamang ang natitirang laman na binili nila kahapon. Matagal kasing nauubos ang kakaibang karne ng matandang maglalako. Kinuha niya ang natitirang piraso at mabilis na niluto.
At habang abala sa kusina, ay naalibadbaran siya sa lalaking panay sulyap kung saan naroon ang kanyang mga kapatid. Ito rin ang humawak sa kamay ni Arabella. Heto na Kuya Romel, yung pulutan nyo. Pasensya na kung kaunti lamang to pero may malapit naman dito na tindahan. Bibili na lamang ako. Bukas pa kasi ako makakapalengke. Wika ni Carolina nang mailatag ang pulutan. Oh, tagay ka muna Carolina. Nakangising wika ng isang lalaki. Uy, ano ka ba? Hindi siya umiinom ng alak. Sabat naman ni Romela. Ano ba isa lang naman eh. Sige na Carolina, kahit isang tagay lang. Pagpupumilit ng lalaki. Kinuha naman niya ang baso at dahan-dahan na nilagok. Napasinog pa siya gawa ng iyon ng unang pagkakataon na makatikim ng alak. Napapangisi naman ang lalaki nang ibigay sa kanya ni Carolina ang baso. Nagkatitigan kasi ang dalawa. Maiwan ko muna kayo. May naiwan kasi akong gamit sa karinderya. Wika niya at malagkit na pinasadahan ng tingin ang lalaking pinilit siyang uminom ng alak. Mga tol, ihilang ako Tinig niyang paalam ng lalaki sa mga kasamahan nito. Batid ni Carolina na susundan siya nito ayon sa pahiwatig ng kanyang mga titig. Medyo madilim sa gawing yon gawa ng wala ngang kuryente. Pagkapasok niya ay hinayaan niyang nakabukas ng kaunti ang pinto bago dumako kung saan siya nagluluto sa bandang kusina. Ilang saglit pa ay narinig niya ang paglapit ng yabag ng mga paa. Kaya kinuha niya ang kutsilyo at nagkubli sa mas madilim na parte. Carolina, nandiyan ka ba? Saad ng lalaki at nagawa pang kalabitin ng hawak na lighter. Ang malamlam na apoy mula sa malalim na bagay ay biglang napundi nang tumagos sa kanyang lalamunan ang patalim. Walang habas itong itinarak ni Carolina. Nasawi ito ng walang kalaban-laban. Matapos bawian ng buhay ang biktima, ay hinila niya ito patungo sa sangkalan at doon isinagawa ang mabilisang pagkatay. Ngunit hindi inaasahan ni Carolina na masasaksihan pala ng kanyang pinsan ang malagim na senaryo. Nagawa nitong sundan ang kasama dahil wala siyang tiwala dito. Ngunit kabaliktaran pala ang nangyari. Bagamat alam ng binata na may masamang balak ang kaibigan, mas lalong kinilabutan nito nang makitang nagbabaga ang mga mata ng dalaga. Ngumisi ng nakakatakot habang daan-daang nagbabago ang hugis ng mga ngipin. Tuluyan na ngang naging ganap na mabangis na nilalang si Carolina. Humahagikik habang hawak ang pugot na ulo ng lalaki. Mabilis na hinugot ni Romel ang maiksing kalibre at tinutok sa dalaga. Balak mo ba akong patayin, Kuya Romel? Natatakot ka ba sa akin porkit ganito ang anyo ko? Tanong niya bago humakbang ng paurong. Hindi kasi Carolina. Isa kang halimaw. Halimaw man ako sa paningin mo. Pero ako pa rin to. Ako pa rin to, Kuya Romel. Nagawa kong patayin ang kasama mo dahil masama siyang tao. Sagot naman niya. Pareho silang nabigla nang marinig ang malakas na kalampag na nagmumula doon sa bahay, kasabay ng maiksing sigaw ng magkapatid. Naunang tumakbo palabas ang binata para alamin ang naganap. Sumunod naman si Carolina na mabilis na bumalik sa dating anyo. Inabutan nila ang tatlong lalaki na nakapatong sa ibabaw ni Arabella at Leonora. Punit na rin ang kanilang damit na halatang pinagsasamantalahan. Bahagya pang dumudugo ang labi ni Arabella na tila nakatamo ng malakas na sampala. Bukod doon labis na nangihina ang dalawa na animoy sinuntok sa sikmura kaya napatigil ang mga ito sa pagsigaw. Huwag kang makikialam, Romel. Alam ko naman na may pagnanasa ka rin sa iyong mga pinsan. Matagal na natin itong ginagawa, kaya makisama ka na lang. Saad ng isang lalaking madiin na hinawakan ng dibdib ng dalaga na halos matanggal na ang nakabalot na panloob. Ngunit bigla silang napahinto sa masamang balak nang makita ang dugo ang damit ni Carolina.
Mas lalong nagulantang ang mga ito nang muling tumubo ang matutulis na kuko at ngipin ng dalaga. Bago pa man paputukan ng baril ng mga ito ang dalaga, ay inunahan na sila ni Romela. Malapitang bumaon ang mga bahala sa kanilang mga bungo. Hindi nakapagpigil ang binata na paslangin ang kanyang mga kasama. Dahil sa nangyari, hindi natuloy ang balak ni Carolina na laslasin ang lalamunan ng mga ito. Sinadya niya iyong gawin ng binata upang hindi muling makapatay pa ang dalaga. Isa pat, malaking usapin na oras na kumalat sa lugar na halimaw si Carolina. Nagambala naman ang mga tao sa sunod-sunod na putok ng baril. Ang iba ay humingi ng tulong sa kapitana hanggang sa makarating sa kinauukulan. At bago dumating ang mga pulis, ay sinabihan kaagad ni Romel si Carolina na itago ang mga bangkay na kanyang kinatay sa loob ng karinderya. Sa harap ng maraming tao at mga pulis, inamin ni Romel na siya ang pumatay sa kanyang mga kasama. Aniya, nagawa niya iyon upang protektahan ang mga pinsan niya sa tangkang pangahalay. Pinatunayan naman ito ng magkakapatid. Ang punit nilang kasuotan ay sapat ng ebidensya, kabilang ang mga pasa sa muka. Kaagad namang naitago ni Carolina ang chap-chap na katawan sa ilalim ng bantalan. Pabuti na lang at hindi naisipan ng mga pulis na halughugin ang karinderya. Dahil sa ginawang pag-amin ng binata, ay natukoy ng mga pulis na may kaso din pala itong naiwan sa Maynila. Dahil doon nakulong siya, lalo na't may dati itong kasong murder. Gayunpaman, para sa magkakapatid, malaki ang nagawang tulong ng kanilang pinsan. Labis ang pasasalamat nila dito. Pagsapit ng madaling araw, nagtulungan ang magkakapatid na ilipat ang chap-chap na katawan sa kanilang bahay. Nagmamadaling hinugasan at ibinabad sa aswete bago nilagay sa itim na palayok. Matagal nang batidin na Arabella at Leonora na hindi normal ang kanilang nakakatandang kapatid mula noong ibenta nito ang guhit sa kanyang mga palad sa matandang tendera ng palayok. Hindi nila alam kung ito ba'y isang demonyo na nagbigay ng sumpa. Dahil simula na mapasa kamay ni Carolina ang bagay na ito, ay naging ganap na siyang halimaw. Ngunit may kakayahang kontrolin ang sarili. Sa kabila ng mga naganap, mas lalo naging popular ang karinderya ng magkakapatid. Kinilala ang palayok ni Carolina sa mga dumadating pang taon kung saan ito ang pinangahawakang titulo ng nasabing kainan. Sa pagpapatuloy ng pag-unlad ng kanilang negosyo, nagawa ni Carolina na kumuha ng makakatulong. 3 serbidora ang kanyang naging katuwang. Ipinagpatuloy kasi nila Arabella at Leonora ang kanilang pag-aaral hanggang sa habang nasa bilangguan naman si Romela. Nagawang tulungan ni Carolina ang kanyang tiyahin dahil mula noong makulong ang binata, nakaranas ang ginang ng kagipitan sa buhay, kaya sinuklian niya ang kabutihan nito. Makalipas ang ilang taon, tuluyan na ngang nakalaya ang binata. Nagsimulang magbagong buhay at muling nakasama ang pamilya. Bilang ganti ng magkakapatid, kinuha nila si Romel bilang tagapamahala sa bagong bukas nilang karinderya sa bayan. At di nagtagal, ang simpleng kainan ay naging ganap na restaurant na talagang tinangkilik ng mga tao sa kanilang kapanahunan. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Mr. Narrator. Sa mga nakarinig ditong kwento ay hindi ko na po kayo pipiliting maniwala. Hindi rin ako sigurado kung totoo nga ba itong nangyari dahil kinuwento lang naman ito sa akin ng aking lolo. Ang mahalaga ay may mapupulot tayong aral sa kwento. Panatilihing gumawa ng mabuti sa kapwa dahil kapag gumawa ka ng mabuti ay kabutihan din ang babalik sa iyo. Lubos na nagpapasalamat ang yumasugid na taga-subaybay, Renz ng Capiz. Magandang gabi po, Mr. Narrator. Ako si Lucas, isa sa masugid mong tagapakinig simula pa noon.
Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na isulat at ibahagi ang karanasan na hindi ko malilimutan na nangyari sa aming probinsya noong taong 1998. At hanggang ngayon ay tumatayo pa rin ang balahibo ko tuwing naaalala ko ang mga pangyayaring yon sa liblib na bahagi ng Samar. Noong 1998, nasa sekundarya pa lang ako pero dahil sa hirap ng buhay, napilitan akong tumigil muna at umuwi sa aming baryo sa San Jose. Ang lugar namin ay napapalibutan ng makapal na kagubatan at bundok. Uso pa noon ang mga usap-usapan tungkol sa mga gabunan. Ito ang tawag sa amin sa mga aswang na may kakayahang magpalit ng anyo at naninirahan sa kakahuyan. Kasama ko sa bahay ang aking pinsan na si Nicolas at ang asawa niyang si Lisa. Buntis noon si Lisa sa kanyang panganay, kaya naman doble ang pag-iingat namin. Alam mo naman sa probinsya, Mr. Narrator, kapag may buntis, parang magnet yan ng mga masasamang elemento. Isang gabi, bandang 10:00, narinig namin kumakaluskos ang bubong na gawa sa pawid. Nicolas, naririnig mo ba yon? Parang may naglalakad sa itaas. Bulong ni Lisa habang nakahawak sa kanyang malaking tiyan. Huwag kang mag-alala, baka pusa lang yan o kaya sanga ng puno. Sagot ni Nicolas, pero kitang-kita ko sa mukha niya ang kaba. Kinuha niya ang kanyang itak na nakasabit sa dingding. Lumabas ako ng kwarto at tinignan sila. Nicolas, kukuha lang ako ng asin at bawang sa kusina. Mas mabuti na yung handa na tayo. Sabi ko kay Nicolas. Sige Lucas, siguraduhin mo sarado ang bintana. Utos ni Nicolas sa akin. Habang nandun ako sa kusina, biglang umiyak ang aso namin sa silong. Hindi tahol kundi yung iyak na parang takot na takot. Doon kami kinabahan ng husto dahil biglang bumaho ang paligid. Amoy nabubulok na karne na hinaluan ng malansang dugo. Maya-maya biglang bumukas ng malakas ang pintuan sa likod kahit nakatarangka ito. Pumasok ang aming kapitbahay na si Nancy. Hingal na hingal at putlang-putla. Nicolas, Lucas, nakita ko sila sa labas. Ang dami nila sa ilalim ng puno ng nara. Sigaw ni Nancy. Sinong nakita mo, Nancy? Kalma lang. Sabi ni Lisa, na pilit tumatayo mula sa pagkakahiga. Ang mga aswang na gabunan, nakita ko silang nagtitipon. Puntirya nila ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Lisa. Babala ni Nancy. Sa gitna ng takot namin, may narinig kaming malakas na pagaspas ng pakpak sa labas. Hindi lang isa, kundi parang marami sila. Alam naming hindi na namin kaya ito ng kami-kami lang. Dito na pumasok sa usapan ng tungkol sa ermitanyong nakatira sa paanan ng bundok, si Teryo. Si Lolo Teryo ay matagal ng balita sa amin. Sabi nila, isa siyang ermitanyo na may hawak na anting-anting at marunong lumaban sa mga maligno. Bihira siyang bumaba sa kabihasnan, pero kilala siya bilang tagapagtanggol ng baryo laban sa mga hindi nakikita. Kailangan nating tawagin si Lolo Teryo. Hindi natin kayang mga yan kung itak lang ang gagamitin natin. Sabi ko. Pero Lucas, gabi na. Mapanganib lumabas. Pigil ni Nancy. Wala na tayong mapipilian pa. Kung hindi natin siya tatawagin, papasukin nilang bahay na to. Matapang na sagot ni Nicolas. Bago pa man ako makalabas, isang malakas na kalabog ang narinig namin sa pintuan. Parang may gustong pumasok na malaking hayop. Biglang may sumigaw mula sa labas. Isang boses na malalim at puno ng otoridad. Magsilayo kayo! Hindi niyo makukuha ang buhay na nasa loob ng bahay na ito! Sigaw ng matanda. Dungaw namin sa bintana. Nakita namin ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na short at may mga kwintas na gawa sa kung anong buto at kahoy. Si Lolo Teryo yun. Hawak niya ang isang tungkod na yari sa kahoy ng kamagong. Lolo Teryo, tulungan niyo po kami! Sigaw ni Lisa mula sa loob. Huwag kayong lalabas, Lisa! Nicolas, Lucas!
Bantayan ninyo ang bawat sulok ng bahay. Ako na ang bahala sa mga aberyang ito. Sagot ni Lolo Terio habang nagsisimulang mag-usal ng mga salitang hindi ko maintindihan. Sa liwanag ng buwan, nakita namin ng mga anino na bumaba mula sa puno. Hindi sila tao. Mahahaba ang kanilang mga kuko. Namumula ang mga mata at ang kanilang mga dila ay parang sinulid na haba na lumalabas-masok sa kanilang mga bibig. Sila ang mga aswang nagabunan. Terio, huwag kang makialam dito. Gutom kami at kailangan namin ng bata. Ulong ng isa sa mga aswang. Ang boses ay parang kinakalos na lata. Hanggat ako ang nakatayo rito, walang gabunang makakatapak sa hangganan nito. Hamon ni Lolo Terio. Doon nagsimula ang labanan. Nakita ko kung papaano ibinagayway ni Lolo Terio ang kanyang tungkod. Sa tuwing tatama ito sa mga aswang, may lumalabas na parang kislap ng apoy. Ang mga aswang naman ay mabilis na lumilipad at sumusugod mula sa iba't ibang direksyon. Sa loob ng bahay, hindi rin kami naging kampante. Si Susan, ang isa pa naming kamag-anak na kakarating lang din dahil sa narinig na kaguluhan, ay mabilis na naghanda ng mga pangotra. Lucas! Nicolas! Ilabas niyo ang mga buntot pagi! Ipalit niyo sa mga itak ninyo! Sigaw ni Susan. Kinuha namin ang mga buntot pagi na nakatayo sa bodega. Habang nasa labas si Lolo Terio at nakikipagpuno sa tatlong aswang, may isang kaluskos at nakalusot at pilit na binubutas ang sahig na kawayan sa ilalim mismo ni Lisa. Nicolas, sa ilalim! Sigaw ni Lisa nang maramdaman niya ang matulis na kuko na nakatusok sa kawayan. Agad na itinarak ni Nicolas ang buntot pagi sa pagitan ng mga kawayan. Isang nakabibinging tili ang narinig namin mula sa silong. Tinamaan ko, Lucas! Tulungan mo ko rito! Sigaw ni Nicolas. Tumakbo ako at pinagtulungan naming saksakin ang kung anong nilalang sa ilalim. Pero hindi sila basta-basta sumusuko. Habang abala kami, narinig namin ang pagbasag ng bintana sa kusina. Nancy, Susan, bantayan niyo ang kusina! Utos ko. Si Susan ay mabilis na kumuha ng asin at sinaboy ito sa direksyon ng bintana. Isang aswang na tila isang malaking ibon na ang umatras habang umaapoy ang balat nito nang tamaan ng asina. Hindi kayo makakapasok! Matapang na sigaw ni Susan. Sa labas, tila nahihirapan rin si Lolo Terio. Marami ang mga kalaban at tila hindi sila nauubos. Nakita ko si Lolo Terio na napaluhod ng sunggaban siya ng isang aswang sa balikat. Lolo Terio! Sigaw ko at takmang lalabas para tulungan siya. Wag, Lucas! Manatili kayo sa loob! Kunin niyo ang langis na itim sa altar! Sigaw ni Lolo Terio habang pilit na tinutulak ang nilalang. Mabilis na tumakbo si Nancy sa altar at kinuha ang maliit na bote ng itim na langis. Inabot niya ito sa akin. Binuksan ko ang bintana at buong lakas na ibinato kay Terio. Lolo, heto na! Sigaw ko. Nasalo ni Lolo Terio ang bote at mabilis itong binasag sa kanyang sariling palad. Ipinahid niya ang langis sa kanyang tungkod at bigla itong nagliwanag ng kulay asul. Sa isang kumpas lang ni Lolo Terio, tumalsik ang mga aswang na nakapaligid sa kanya. Ngayon tikman niyo ang bagsik ng mga bantay ng lupa! Sigaw ng matanda. Ang mga aswang ay tila natakot sa bagong enerhiyang lumalabas kay Lolo Terio. Nagsimula silang mag-atrasan patungo sa kakahuyan, pero hindi sila tuluyang umalis. Nakabasid lang sila sa dilima. Ang kanilang mga pulang mata ay kumikinang sa pagitan ng mga dahon. Pumasok muna si Terio sa loob ng bahay para magpahinga. Pawis na pawis siya at may sugat sa balikat. Agad siyang nilapitan ni Lisa. Salamat po, Lolo Terio. Kung wala kayo, baka kung ano nang nangyari sa amin. Naiiyak na sabi ni Lisa. Huwag muna kayo magpasalamat, Lisa. Hindi pa sila natuluyang nagapi pa. Nagpapalakas lang ang mga yan. May tinatawag silang pinuno na paparating.
Seryosong sabi ni Lolo Terio. Ano pong gagawin namin, Lolo? Tanong ni Nicolas. Kailangan natin lagyan ng bakod ng buong bahay, Lucas. Nicolas, kumuha kayo ng mga uling at iikot ninyo sa bakuran. Nancy, Susan, magpakulo kayo ng tubig na may halong suka at bawang. Utos ni Lolo Terio. Habang ginagawa namin ang mga utos niya, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may paparating na mas malakas na puwersa. Ang katahimikan sa labas ay mas nakakatakot kaysa sa mga tili kanina. Nicolas, sa tingin mo ba makakaligtas tayo rito? Mahinang tanong ko habang naglalagay ng uling sa lupa. Kailangan, Lucas. Para sa anak ko at kay Lisa, hindi ko hayaang saktan sila ng mga halimaw na yan. Sagot ni Nicolas na higpit ang hawak sa uling. Biglang tumahimik ang lahat, kahit ang mga kuliglig ay huminto sa paghuni. Mula sa madilim na bahagi ng gubat, isang dambuhalang anyo ang dahan-dahang lumabas. Hindi ito tulad ng mga naunang aswanga. Ito ay mas malaki. Parang tao pero ang balat ay parang balat ng buhaya at may malalaking pakpak na parang paniki. Iyan na ang kanilang pinuno. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Bulong ni Lolo Terio na nakatayo pala sa likuran namin. Ang pinuno ng mga aswang ay humakbang pasulong. Bawat hakbang niya ay tila yumayanig ang lupa. Tumingin siya direkta sa mga mata ni Lolo Terio. Terio, matanda ka na. Ibigay mo sa amin ang alay at hayaan ka naming mabuhay. Wika ng pinuno sa isang boses na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kailanman ay hindi naging alay ang buhay ng isang inosente para sa inyong mga sakim. Mga halimaw kayo. Sagot ni Lolo Terio habang tinataas ang kanyang tungkod. Dito na muling nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga aswang na nasa puno ay sabay-sabay na sumugod muli. Pero sa pagkakataong to, mas organisado sila. Ang ilan ay sumusugod sa bintana. Ang ilan naman ay pilit na binabaklas ang dingding ng bahay. Nicolas, ang dingding sa kwarto nasisira na! Sigaw ni Lisa. Tumakbo kami ni Nicolas sa kwarto at nakita namin ang mga kamay na pilit na binubunot ang mga amakan. Ginamit namin ang aming mga buntot pagi para saksakin ang mga kamay na yon. Magsialis kayo rito! Sigaw ni Nicolas habang walang tigil sa pagsaksak. Sa labas, ang labanan ni Lolo Terio at pinuno ng mga aswanga ay mas matindi. Bawat hampas ng tungkod ni Lolo Terio ay sinasalag ng pinuno gamit ang kanyang matitigas na braso. Nakita ko kung paano tumalo ng pinuno at sinunggaban si Lolo Terio, dahilan para matumba ang matanda. Lolo Terio! Sigaw ko. Gusto ko siyang tulungan pero may dalawang gabunan na nakaharang sa pinto. Susan, ang mainit na tubig! Sigaw ni Nancy. Inabot ni Susan ang kaldero ng kumukulong tubig na may suka at bawang. Ibinuhos ito ni Nancy sa mga gabunang nakaharang sa pinto. Narinig namin ang kanilang pag-aray at ang pag-usok ng kanilang balat. Dahil doon nakalabas ako. Kinuha ko ang isang malaking tipak ng uling at binato sa pinuno ng mga aswang na kasalukuyang nakadagan kay Lolo Terio. Natamaan ito sa muka, sapat na para makawala ang matanda. Salamat, Lucas. Bumalik ka na sa loob. Sigaw ni Lolo Terio. Hindi kita iiwan dito, Lolo. Sabi ko kay Lolo Terio. Ngumiti ng bahagya si Lolo Terio kahit dumadaloy ang dugo sa kanyang noo. Kung ganoon, hawakan mo ang dulo ng tungkod ko. Magkasama nating tatapusin ito. Hinawakan ko ang dulo ng tungkod. Ramdam ko ang isang kakaibang init na dumadaloy sa aking mga kamay patungo sa aking buong katawan. Parang nawala ang pagod ko at napalitan ng isang matinding lakas. Ang pinuno ng mga gabunan ay nag-ipon ng lakas at sumugod sa amin ng napakabilis. Pero bago pa man siya makalapit, itinaas namin ni Lolo Terio ang tungkod. Isang maliwanag na liwanag ang lumabas dito na tumama sa dibdib ng nilalang. Ah!
Isang hiyaw na puno ng sakit ang binitawan ng nilalang bago ito tumalsik palayo at bumagsak sa kakahuyan. Ang ibang mga nilalang, nang makitang tinalo ang kanilang pinuno, ay mabilis na nagsiliparan papalayo. Ang paligid ay biglang tumahimik muli. Ang amoy ng lansa at bulok ay unti-unting nawala, napalitan ng amoy ng basang lupa at dahon. Napaupo kami ni Lolo Terio sa lupa. Kapwa hingal na hingal, lumabas si Nicolas, Lisa, Nancy at Susan mula sa bahay. Lahat sila ay may bakas ng takot pero bakas din ang pasasalamat sa kanilang mga muka. Lolo Terio, nag-api mo po ba? Tanong ni Lisa habang inaalalayan ng matanda na tumayo. Para sa gabing ito tapos na, pero tandaan ninyo, ang mga aswang ay hindi basta-basta sumusuko. Nagpapalakas lang sila sa ilalim ng kadiliman. Ano pong dapat naming gawin para hindi na sila bumalik? Tanong naman ni Nancy. Kailangan protektahan ang bahay na ito ng mas matinding dasal at mga halamang gamot na itatanim sa bawat sulok. Bukas na bukas, tutulungan ko kayo. Sabi ng ermitanyo. Pumasok kaming lahat sa loob ng bahay. Kahit nasira-sira ang ilang bahagi nito. Masaya kaming ligtas kaming lahat. Maya-maya nagtimpla si Susan ng mainit na kape para sa amin, habang si Lisa naman ay nagpahinga na muna. Mr. Narrator, akala namin ay iyon na ang huling gabi namin. Pero dahil kay Lolo Terio at sa pagtutulungan namin magkamag-anak, nalampasan namin ang gabing yun. Pero ang hindi namin alam, may mas matindi pa palang plano, ang mga aswang, para sa susunod na kabilugan ng buwan. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing yon, bagamat tila bumalik sa normal ang lahat. Alam naming hindi pa tapos ang laban. Ang mga bakas ng kuko sa aming dingding at mga sunog na bahagi ng aming bakuran ay nagsisilbing paalala sa totoo at panganib na paparating. Si Lolo Terio ay hindi na umalis sa aming bakuran. Doon muna siya tumira sa isang pansamantalang silong na itinayo namin ni Nicolas. Araw-araw may ginagawa siyang ritual. Nagtatanim siya ng mga mahiwagang ugat at nagbibisik ng kung anong klaseng langis sa paligid ng aming lote. Lolo Terio, bakit kailangan pang gawin lahat ng to? Akala ko ba nataboy na natin sila? Tanong ni Nicolas habang tinutulungan ng matanda sa paghuhukay. Nicolas, ang pinuno ng mga aswang na nakaharap natin ay sugatan lang, hindi napatay. At sa darating na kabilugan ng buwan, ang kanilang lakas ay madodoble. Puntirya pa din nila si Lisa. Dahil sa sinabi ni Lolo Terio, lalong naging praning si Lisa. Hindi na siya lumalabas ng kwarto. Kahit ang pagpunta sa banyo ay kailangan may kasama siya. Isang hapon na, habang nagluluto si Susan sa kusina, bigla siyang sumigaw. Lucas! Nicolas! Ali kayo rito! Tumakbo kami sa kusina at nakita namin ang isang kakaibang tanawin. Ang lahat ng pagkain niluto ni Susan ay biglang naging uod. Ang kanin, ang ulam na isda, pati na ang tubig sa pitsela ay naging kulay itim at malansa ang amoy. Paano nangyari to? Ngayon ko lang sinalang ang mga yan. Nanginginig na sabi ni Susan. Pumasok si Lolo Terio sa loob ng bahay at tinignan ng mga uod. Ito ay isang padala. Ibig sabihin, may isa sa inyo na nagdala ng sumpa sa loob ng bahay nang hindi ninyo nalalaman. Nagkatinginan kami. Sino sa amin? Si Nancy ay kakarating lang din mula sa palengke ng sandaling yon. Nancy, may kinausap ka ba o tinanggap ka na gamit sa palengke? Tanong ng matanda. Napaisip si Nancy. May isang matandang babae na nag-alok sa akin ng luya. Sabi niya mabuti daw yun para kay Lisa. Tinanggap ko dahil mukha naman siyang kawawa. Nasaan ang luya? Ipinakita ni Nancy ang supot. Nang buksan ito ni Lolo Terio, hindi luya ang laman, kundi mga tipak ng buto ng tao na ibinalot sa tuyong dahon ng saging. Dito sila dumaan. Binigyan niyo sila ng pahintulot na makapasok sa espiritual na bakod na ginawa ko. Sabi ng matanda.
Dahil sa pagkakamaling iyon ni Nancy, tila naging marupok ang depensa ng bahay. Noong gabing yon, nagsimula na namang magparamdam ang mga aswang. Pero sa pagkakataong to, hindi sila sumugod ng harapan. Maya-maya pa, narinig namin ang boses ni Nicolas mula sa labas ng bahay, kahit na nasa tabi ko lang siya. Lucas, buksan mo ang pinto. Tulungan mo ko dito sa labas. May nakuha akong malaking usa. Ang boses ay eksaktong boses ni Nicolas. Huwag kang sasagot, Lucas. Nandito ako sa tabi mo, gaya-gaya yan. Nanindig ang balahibo ko. Ang boses sa labas ay umiiyak na ngayon. Humihingi ng tulong. Tinatawag ang pangalan ni Lisa. Lisa, tulungan mo ko. Ang sakit ng paa ko. Ang boses ni Nicolas ay nasa labas, naging paos at nakakapangilabot. Nicolas, natatakot ako. Yakap ni Lisa sa kanyang asawa. Biglang namatay lahat ng ilawan. Ang gasera ay kusang naapula kahit walang hangin. Sa dilim naman nakita namin ang mga paris ng kumikinang ng mga mata sa bawat bintana. Susan, Nancy, kunin mo ang mga sulo. Sigaw ni Lolo Terio. Pabilis na sinindihan nila Susan at Nancy ang mga sulong nakahanda. Pero pagliwanag ng paligid, wala na si Lisa sa higaan. Lisa! Lisa, nasan ka? Sigaw ni Nicolas. Nandoon siya sa bintana. Nakita namin si Lisa, parang wala sa kanyang sarili. Dahan-dahang lumabas sa bintana na tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang kanyang mga mata ay purong puti at walang malay. Lisa, bumalik ka rito. Sigaw ni Nicolas habang pilit na hinahawakan ng binti ng asawa. Pero ang lakas ni Lisa ay hindi pang tao. Nasipa niya si Nicolas palayo. Sa labas ng bintana naman, nakita namin ang pinuno ng mga aswang. Nakalutang sa hangin at ang kanyang mahabang dila ay nakapulupot sa bewang ni Lisa. Lolo Terio, gawin mo ang lahat. Sigaw ko habang kinukuha ang aking itak. Inilabas ni Lolo Terio ang isang maliit na kampana na gawa sa tanso. Pinatunog niya ito ng malakas habang sumisigaw ng mga orasyon. Sa bawat tunog ng kampana, tila nasasaktan ang mga aswang. Lucas, Nicolas, talian ninyo ang bewang ni Lisa ng lubid na binasbasan ko. Utos ng matanda. Mabilis kaming kumilos habang abala si Terio na nakikipagtagisan sa lakas ng pinuno ng mga aswang. Kami ni Nicolas ay pilit na hinihila si Lisa pabalik sa loob. Susan, Nancy, ibuhos niyo ang suka sa dila ng halimaw na yan. Sigaw ni Nicolas. Kumuha ng isang timbang suka sina Susan at Nancy at sabay na ibinuhos ito sa dila ng pinuno ng mga aswang na nakapulupot kay Lisa. Umusok ang dila nito at sa sobrang sakit ay nabitawan niya si Lisa. Bumagsak si Lisa sa loob ng bahay pero hindi pa rin siya nagigising. Ang kanyang tiyan ay tila gumagalaw kung kusa. Parang may kung anong gustong lumabas doon. Lolo Terio, ang bata. Parang may nangyayari sa loob ng tiyan niya. Sigaw ni Susan. Lumapit si Lolo Terio at ipinatong ang kanyang kamay sa tiyan ni Lisa. Sinusubukan nilang kunin ang bata mula sa loob sa pamamagitan ng pangkukulam. Kailangan natin ilipat ang sumpa. Papaano, Lolo? Tanong ko. Kailangan ko ng isang buhay na manok, Lucas. Nasaan ang mga manok sa silong? Nandyan lang po, kukuha ako. Sa ilalim ng bahay, nakita ko ang mga aswang na nakadungaw sa akin mula sa kakahuyan. Hindi ko sila pinansin. Kumuha ako ng isang itim na manok at mabilis na umakyat muli. Heto na po, Lolo. Hingal kong sabi. Kinuha ni Lolo Terio ang manok at nagsimulang magdasal. Sa isang iglap, ang manok ay biglang nangisay at namatay, habang si Lisa naman ay biglang napadilat at sumigaw. Ang panginginig ng kanyang tiyan ay huminto. Lisa, ayos ka lang ba? Nicolas, ang sakit ng ulo ko. Ano nangyari? Mahinang tanong ni Lisa. Bumalik sa normal lang kanyang mga mata. Ngunit hindi pa kami nakahinga ng maluwag
dahil ang isang malakas na pagyanig ang naramdaman namin mula sa bahay. Ang pinuno ng mga aswang ay galit na galit na. At sa pagkakataong to, hindi lang siya mag-isa. Kasama niya na ang buong kawan at tila handa na silang gibain ang buong bahay. Hindi na uubra ang depensa dito sa loob. Kailangan nating lumabas at harapin sila sa gitna ng bakuran, kung saan mas malakas ang aking kapangyarihan. Utos ng matandang ermitanyo. Pero lolo, masyado silang marami, sabi ni Nancy. Lucas, Nicolas, hawakan niyo ang mga sulo at ang buntot pagi. Susan, Nancy, bantayan niyo si Lisa sa depensang gagamitin ko. Walang aalis sa loob ng depensa. Utos ng ermitanyo. Lumabas kaming lahat sa gitna ng bakuran. Gumuhit si Lolo Terio ng isang malaking bilog gamit ang asin at tuling. Sa gitna nito ay nakaupo si Lisa habang nakapaligid sa kanya sina Susan at Nancy. Kami ni Nicolas at Lolo Terio ang nasa labas ng bilog, handang makipagpatayan. Ang kabilugan ng buwan ay nasa ituktok na. Ang liwanag nito ay tila nagbibigay ng kakaibang anyo sa mga aswang. Ang kanilang mga balat ay nagiging kulay abo at ang kanilang mga kuko ay lalong humahaba. Ngayong gabi, matatapos ang iyong pananakot sa baryo. Sigaw ng ermitanyo habang tinataas ang kanyang asul na nagliliyab na tungkod. Ang pinuno ng mga aswang ay bumaba mula sa puno at lumapag sa lupa. Nagbagong anyo siya. Ngayon ay mukha na siyang dambuhalang aso na may mukha ng tao. Terio, sa gabing ito, kakainin ko ang iyong puso. Ungol ng pinuno. Doon nagsimula ang pinakamatinding labanan na naranasan ko sa buong buhay ko, Mr. Narrator. Ang kawan ng mga aswang ay sabay-sabay na sumugod mula sa lahat ng direksyon. Hindi ko malilimutan ang itsura ng langit noong gabing yon. Ang buwan ay parang isang malaking matang nakatingin sa amin. Mapulang-mapula at tila nagbibigay ng lakas sa mga halimaw. Sa hudyat ng pinuno ng mga aswang, sabay-sabay silang sumugod. Huwag kayong tatalikod. Nicolas, Lucas, sa kanan at kaliwa kayo. Isang aswang na ang anyo ay parang payat na tao na may pakpak ang sumunggab sa akin. Ramdam ko ang hangin ng kanyang paghampas. Buong lakas kong ibinasiwas ang buntot tagi na aking hawak. Lucas, sa likod mo! Agad akong umiwas at hinataw ang nilalang. Isang matinding tilamsik ng dugo ang lumabas sa balikat nito. Sa kabilang banda, si Nicolas ay parang nakikipagpuno sa isang malaking aso gamit ang kanyang itak. Pinagtataga niya ang bawat gabunang lumalapit sa bilog kung nasaan ang kanyang asawa. Hindi niyo sila makukuha. Mamamatay muna kayo. Sigaw ni Nicolas habang namumula ang mga mata sa galit at takot. Sa gitna ng bilog, nakayakap si Susan at Nancy kay Lisa. Hawak nila ang mga rosaryo at bote ng banal na langis. Lisa, huwag kang titingin sa kanila. Manalangin lang. Bulong ni Susan habang pilit na pinapakalma ang nanginginig na si Lisa. Si Lolo Terio ay nasa harap na ng pinuno ng mga aswang. Ang tungkod niya ay tumatama sa lupa at sa bawat tama nito ay nagpapatalsik sa banal na enerhiya. Pero ang pinuno ay tila hindi tinatablan sa ordinaryong orasyon. Terio, tapos na ang oras mo. Ulong ng pinuno bago ito mabilis na sumakmal sa direksyon ng matanda. Naiwasan ni Lolo Terio ang kagat pero nagasgasan ang kanyang braso. Dito ko nakita ang isang bagay na hindi ko akalaing magagawa ng isang tao. Binitawan ni Lolo Terio ang kanyang tungkod at hinawakan ang dalawang sungay ng nilalang. Lucas, ang asin! Isaboy mo sa paligid ng pinuno. Utos ng ermitanyo habang pilit na pinipigilan ng dambuhala. Kinuha ko ang sako ng asin na nasa paanan ko. Kahit may mga gabunan na pilit na humahablot sa damit ko, tumakbo ako paikot sa kanila. Nancy, Susan, tulungan niyo si Lucas. Sigaw ni Nicolas habang hinahawi ang mga aswang na humaharang sa akin.
Mabilis na lumabas ng kaunti sa bilog si Nancy at kumuha din ng asin. Sabay naming isinaboy ang mga asin sa paligid ni Teryo at ng pinuno ng mga aswang. Nang makabuo kami ng sinising na asin, biglang nagliyab ang lupa. Ngayon na! Sigaw ni Lolo Teryo. Binunot ni Lolo Teryo ang isang maliit na balisong na gawa sa pilak mula sa kanyang bewang. Tinarak niya ito sa mismong leeg ng pinuno. Isang nakangingilong hiyaw ang bumalot sa buong gubat. Ang mga gabunang sumusugod sa amin ay biglang napatigil at nagsimulang mangisay. Ang kanilang buhay ay nakatali sa kanilang pinuno. Paliwanag ng ermitanyo. Akala namin ay tapos na ang lahat. Pero habang naglalaho ang pinuno, isang malakas na iyak ng sanggol ang narinig namin mula sa loob ng bilog. "Lisa ang bata!" sabi ni Susan. Napatingin siya kay Lisa. Ang kanyang tiyan ay biglang lumitaw, ang mga marka ng kuko mula sa loob. Isang maliit na aswang ang nakalusot. Isang malakas at pinakamabilis. "Lisa! Huwag kang gagalaw," sabi ni Nicolas, pero huli na. Itinarak ng maliit na aswang ang kanyang kuko sa balikat ni Lisa at may ibinulong na kung anong salita. Biglang nawalan ng malay si Lisa at naging kulay ubi ang kanyang buong katawan. "Hindi maaari ito," sabi ni Nicolas habang tinataga ang maliit na halimaw hanggang sa maging pira-piraso ito. Lumapit si Lolo Teryo. Hingal na hingal at duguan. Tinignan niya ang kalagayan ni Lisa. Ang kanyang mukha ay napuno ng lungkot. "Lolo, ano nangyari sa asawa ko? Bakit ganito ang kulay ng balat niya?" Tanong ni Nicolas sa naiiyak na boses. Ipinasa ng huling aswang ang sumpa ng Gabon. Hindi sila papayag na matalo ng walang nadadamay. Ang lason ay kumalat sa dugo ni Lisa at ng bata. Malungkot na sabi ni Lolo Teryo. "May lunas pa po ba ito, Lolo Teryo?" Tanong ko naman na habang inaalalayan si Nancy na nanginginig din. Tumingin si Lolo Teryo sa malayo sa tuktok ng bundok Padyaas na natatanaw mula sa aming baryo. Meron. Pero hindi ito madali. Kailangan natin makuha ang puso ng saging na itim na tumutubo sa pinakaliblib na bahagi ng bundok bago sumikat ang araw. Kung hindi, bago mag-umaga, magiging isa na silang ganap na gabunan. "Pupunta ako. Kahit anong mangyari, kukunin ko yon," determinadong sabi ni Nicolas. "Sasama ako sa iyo, Nicolas. Hindi mo kaya mag-isa doon," sabi ko naman. Nicolas, Lucas, makinig kayo. Ang bundok na iyon ay hindi lang tirahan ng mga aswang. Doon naninirahan ng mga tunay na engkanto. Mas mapanganib sila kaysa sa mga nakalaban natin kanina. Pinagkatiwala sa amin ni Lolo Teryo ang kanyang tungkod. Dalhin niyo ito. Ito ang magsisilbing ilaw niyo sa kadiliman. Susan, Nancy, manatili kayo dito at huwag titigil sa pagpapahid ng banal na langis sa tiyan ni Lisa. Kailangan natin pigilan ang pagbabagong anyo niya hanggang wala pang lunas. Doon nagsimula ang aming karera.